Ay, Desi, maganda ka ng mga gamit mo mamaya. At dadaling kita doon sa bahay ni Doña Lela. Mula bukas ay mamamasukan ka sa kanila. Po, Tay, ang akala ko po ba mag-aaral ako? Di ba po nangako kayo sa akin? Tsaka hindi po ba may balita na masama daw ugali ni Doña Nena? Nang mag-aaral, ha? Kalimutan mo na yung pag-aaral na yan. Nagsasayang ka lang ng panahon at pera dyan. Ang gusto ko ang sundin mo. Papasok ang katulong kay Doña Nena. At ang sweldo mo buwan-buwan ako ang hawak. Mas importante na kumita ka na ng pera at may pakinabang ka sa buhay ko. Hindi yung puro pambubuisit ang dala mo. Pero Tay, gusto ko po talaga mag-aaral eh. Ikaw, tarantadong bata ka. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan na kontrahin ang sinasabi ko? Anak ka lang ng nanay mo sa ibang lalaki. Magpasalamat ka nga at kinupkup kita. Kaya sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Kapag sinabi ko magtatrabaho ka, magtrabaho ka! Ha? Hindi yung palamunin ka dito. Naiintindihan mo? Opo. Nakatagpo ka na ba ng tao na parang sinalo nila lahat ng problema sa mundo? Kung meron, anong ginawa mo? O baka ikaw pa ang taong tinutukoy ko? Paano kung sa lahat ng maling nangyayari sa buhay mo ay may isang tama na dumating? Manatili hanggang sa dulo at alamin ang mangyayari sa kwento natin ngayong araw. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang araw po sa inyong lahat. You can call me Alvin, 38 years old and now living in Canmore, Alberta, Canada. Ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa isang babae na nagngangalang Daisy. If there's anything I can say about her, she's a walking example of damsel in distress, but the epitome of beauty and courage. A woman with great faith in God. Sa kabila ng hirap na dinanas sa buhay ay patuloy pa rin siyang tumatayo at lumalaban. Hindi nawala sa kanya ang ngiti at pag-asa. At iyon ang dahilan kaya inibig ko siya. Ngunit ang pag-ibig ko ang naging dahilan para malagay ang buhay niya sa panganib mula sa sarili kong ina at sa banta ng isang aswang. Paalala lamang po, may mga matitinding tagpo at emosyonal na eksena ang kwentong ito. Kahit kailan ka talaga, tanga ka, inutil! Simpleng paghuhugas lang ng pinggan, hindi mo pa magawa ng tama! Tama na po! Tama na po! Hindi naman po ako pumasok dyan eh! Nakakita ko na lang naman sa pagbalik ko dito! Nangangatwiran ka pa talaga, ha? Ha? Ano, ha? Amin! Hindi po ako talaga pumasok po! Panindigin mo ang sinungalingan mo, ha? Ano? Tama na po! Tama na po! Mami! Tama na yan! Papasok pa lang ako sa bahay ay sinalubong na ako ng malakas na iyak ni Daisy. Binato ko sa tabi ang hawak ko na walis at dustpan, saka nagmamadaling tumakbo papunta sa kusina. Ganun na lang ang gulat ko nang makita ang mahigpit na hawak ni Mami sa buhok ni Daisy. Habang tinatadyakan at hindi alintana ng nanay ko kung saan niya tamaan ito. Napatakbo ako palapit at tinulak si Mami palayo. Nabitawan niya si Daisy at napaupo sa sahig. Gulat siya, lumingon sa akin at pinukol ng galit na tingin. Pagkatapos ay inalalayan ko si Daisy at tumayo, saka ko tinago sa likod ko. Arby! Nagawa mo akong itulak dahil lang sa babaeng yan? Dahil sumusobra na kayo! Ilang beses ko na kayong sinabihan na wag kayong mananakit ng kahit sino sa kasambahay natin! Nagawa ko yon dahil tatanga-tanga siya! Ang mahal-mahal ng pinggan na yon! Hindi po ako, sir. Alam ng Diyos, hindi po ako nakabasag niyan. Para lang sa isang piraso ng lintik na pinggan na yan, halos pumatay na kayo ng tao! Pinili ko pa yan sa abroad. Mas mahal pa yan sa buhay ng hampas lupang yan! Ah, ganun ba? Mas mahalaga sa inyo itong pinggan na to? Ha? Eto ba? Ha? Eto ba? Ano ba? Sa galit ko ay pinagbabasag ko lahat ng mamahaling pinggan na yon. Maging ang mga mamahaling pinggan na nakatago, binasag ko rin lahat.
Mahal ko si Mami. Pero hindi ko masikmura ang pagiging mapang-abuso niya sa mga tauhan namin. Muntik na siyang makulong noon dahil sa pangbubugbog niya sa isang kasambahay namin. Matigas ang ulo. Kahit anong saway at pigil namin. Wala ko ng mga panahong yon dahil nasa Amerika ako. Pero ang kuya ko ang umareglo ng kaso kaya hindi siya nakasuhan. Kung narito ako noon, malamang nasa kulungan na siya. Di ko alam kung bakit ganito yung ugali niya. Basta ang pagkakaalam ko, mula sa kwento ng mga lolo ko, mga tita at tito ko, sadyang salbahe daw talaga si Mami kahit nung bata pa. Kaya siya naging problema nila lolo nung kabataan. Mapagmataas at matapobre. Dito sa bahay, si Daisy ang palagi niyang pinagdidiskitahan kahit na simpleng mga bagay. How dare you! Dahil sa babaeng yan, kinakalaban mo na ako! Hindi lang dahil kay Daisy. Sawang-sawa na ako sa ugali ninyo. Napakasalbahe ninyo. Tinanong niyo ba muna kung siya nga ang nakabasag? O baka nag-assume ka na naman? Dahil mainit ang dugo mo sa kanya. Ano? Siya! Siya lang naman ang burara dito! Kita mo na? Ako ang nakabasag ng pinggan. Nasagi ko siya kanina habang naghuhugas ako ng kamay. Lumabas ako para kumuha ng walis at dustpan. Hindi. Hindi ko nakasalanan yon. Kung sinabi niya kaagad na hindi siya, edi hindi sana umabot sa ganito. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo na hindi ako nakabasag pero ayaw niyang maniwala. Kasalanan ko pa! Hey, Bachman! One more time! Just one more time na manakit ka pa ng kahit sino sa bahay na to. Lalo na si Daisy. I swear to God! Ako mismo ang kakaladkad sa inyo sa presinto. Kung kay Kuya spoiled kayo. Pero hindi sa akin. Muntik ka namang nakulong noon. Hindi ka pa rin nagtanda. Daisy, halika dito. Sumunod ka sa akin. Mula sa kusina ay dinala ko si Daisy doon sa likod bahay, sa bandang kakahuyan, kung saan tahimik at malayo sa ingay ng nanay ko. Dala ang first aid kit, ginamot ko ang mga sugat niya at pasa habang wala pa rin siyang tigil sa pag-iyak. Nakaramdam ako ng matinding awa para sa kanya, nang matitigan ko ang namamagahan niyang mukha dahil sa bugbog ni Mami. Minsan na rin naikwento sa akin ni Janice na maging ang kanyang ama na si Mang Kaloy ay minamaltrato rin siya mula pagkabata. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin nababawasan ang kanyang taglay na kagandahan. Bakit ka ba nagtitiis dito? Bakit hindi ka nalang umalis? Ihahanap kita ng bagong trabaho. Sinubukan ko naman po, sir. Pero kapag nalalaman ng tatay ko na umaalis ako, sinusundan niya ako, pilit akong binabalik dito. Di ko rin po alam kung bakit. Kapag tumatanggi akong bumalik dito, binubugbog din ako ni tatay. Parang may usapan sila na pahirapan ako sa buhay. Nakakatawa ang buhay ko, no, sir? Pinanganak lang yata ako para bugbugin eh. Daisy, bakit hindi ka lumaban? Bakit mo hinahayaan na ganyanin ka nila? Lumalaban ako, sir. Hindi lang halata. Palagi kong dinadasal sa Diyos na siya na ang bahalang magbigay ng hustisya sa mga taong sinasaktan ako. Hindi man ngayon, alam ko bahalang araw, pagbabayaran nilang lahat yan. No offense meant to, pero kasama na ng mami mo doon. Matagal na lang dapat nakakulong si Mami. Gaano ka na nga ulit katagal dito? Mag-iisang taon na po. Pasensya ka na sa kanya. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Hindi ko naman pwedeng depensahan siya sa harap mo dahil alam ko na guilty siya. Kung gusto mong pumunta sa pulis para magreklamo, hindi kita pipigilan. Maiintindihan ko. Darating tayo dyan. Sir Alvin, bakit po ang bait nyo? Ang layo ng ugali nyo sa mami nyo. Hindi mo ba alam? Hindi siya ang biological mother ko. Ang totoong nanay ko, yung kapatid niya.
Kaya lang namatay sa panganganak sa akin. Tapos ayun, siya na ang inasawa ni Daddy pagkalipas ng 4 years. Kaya siya na halos ang tinuring kong ina. Kaya naman po pala eh. Hindi ko naintindihan ang huling sinabi niya. Para na rin akong nabingi at hindi ko na narinig ang boses niya. Dahil habang nagsasalita si Daisy, nakatitig na lang ako sa maganda niyang mukha. May lihim ako sasabihin, Madam Venus. Matagal na akong umiibig kay Daisy. Unang beses ko palang nasilayan ng kanyang kagandahan. Nabihag na niya agad ang puso ko. Mas lalong lumalim ang nararamdaman ko nang unti-unti ko siyang nakilala. Dahil sa kabila ng hirap na dinaranas niya, matapos niyang umiyak at madapa, muli siyang tatayo at ngingiti. Lalaban ulit at ipagpapatuloy ang buhay. Sa kabila ng bugbog ng malupit na tadhana, ay hindi pa rin nagagalit sa mundo. Labis niya akong pinapahanga sa kanyang kabaitan at tibay ng loob. Sa halip na sagutin ang kanyang tanong, namalayan ko na lang ang sarili ko na bigla siyang hinahalikan sa labi. Sir, bakit niyo po ako hinalikan? I'm sorry, Daisy. Pero hindi ko na kayang pigilan ng nararamdaman ko. Matagal na kitang gusto. Mahal kita. Po? Pero sir, amo ko kayo tsaka sigurado ako hindi papabor si Doña Nena kapag nagkataon na. Nagkataon na ano? Kapag nagkataon na maging tayo, ibig mong sabihin, gusto mo rin ako? Po? Wala naman po ako sinabi. Bigyan mo ako ng pagkakataon na mahalin ka, Daisy. Ilalayo kita dito. Nangangako ako sa'yo na hindi ka na masasaktan ulit kapag sumama ka sa akin. Pero sir, Alvin, yun na lang ang itawag mo sa akin. Kapag tayong dalawa lang ang magkasama. Alvin? Sige. Nakakaya naman. Nagtapat ka sa akin tapos ganitong itsura ko. Hindi naman nababawasan ang ganda mo eh. At mawawala rin yan. Pangako ko sa'yo na eto na ang huling beses na sasaktan ka ni Mami. Dahil sa banta ko kay Mommy na ipapakulong siya ay hindi na niya sinaktan pa si Daisy. Pero mula nang umamin ako sa nararamdaman ko, lihim ko na siyang niligawan. Hanggang sa wakas ay nahulog na rin sa akin ang kanyang damdamin at minahal na rin ako ni Daisy. Kaya makalipas lang ang 7 buwan ay sinagot na rin niya ako. Kapag tulog na ang lahat ay doon kami lihim na nakikita ni Daisy sa likod bahay. O kaya ay tumatakas kami ng pagdadate kapag day off niya, o kaya inuutusan ako ni Mommy at pinapasama siya sa akin para daw may alalay ako. Isang araw ng day off niya at sinama ko siya sa bahay ng kaibigan ko na si Ramil at ang kanyang asawang si Percy, isang mayaman at maimpluwensyang bading. Alvin, pare! Welcome! Pare, musta? Hi, Percy. Good to see you. Hi, Alvin. Good to see you. Nga pala si Daisy, girlfriend ko. Love, si Ramil, kaibigan ko at ang asawa niya. Good evening po. Good evening, Daisy. Tuloy kayong dalawa. Nakahanda na ang mesa. Tumuloy kami sa tahanan nila ng gabing yun. Nag-catch up dahil matagal din kaming hindi nakita ni Ramil. Sa US sila nagpakasal kaya hindi ako nakadalo. 10 taon ang tanda ni Percy sa kaibigan ko. Kung yaman din lang ang pag-uusapan, ay ubod dito ng yaman dahil sa isa siyang fashion designer. Merong malaking negosyo, sariling clothing at perfume line at kung ano-ano pa. Habang ang kaibigan ko ay gwapo, macho at talagang lapitin ng mga babae, lalo na ng mga bading. Nang magustuhan siya ni Percy ay pinatulan niya ito dahil sa pera. Mula noon ang dating kaibigan ko na nakatira lang sa kubo at magbubukid ay biglang naging mayaman. Hindi ko alam na may tinatago ka palang girlfriend. Ang galing mo pumili ah. Ang ganda niya. Di ba, babe? Tama. Bagay na bagay kanyo. Salamat. Halika dito tayo magkwentuhan habang kumakain. So, anong trabaho mo, Daisy? Ano po,
Huwag ka mahiya. Alam mo naman, ang proud ako sa'yo eh. Kasambahay po ako at doon ako namamasukan sa bahay nila Alvin. Oh, that's nice. Tama si Alvin. Marangal na trabaho ang pagiging kasambahay. Hindi mo dapat na ikinahihiya. Soon, aalisin ko siya sa bahay at baka sa Maynila na kami manirahan. Plano ko po mag-aral kapag nakarating na kami sa Maynila. Hindi kasi ako pinag-aral ng tatay ko at pinagtrabaho agad. Huwag ka mag-alala. Walang nanguhusga sa'yo dito, Daisy. Ako man ay galing sa wala. Nagsumikap kaya nagkaroon ng ganitong maayos na buhay. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong sa trabaho at kukunin kita para makapagsimula ka. I can send you to college if you want. Talaga po? Salamat po. Thank you, Percy. I appreciate that. Isang malalim na ang gabi, habang nasa likod bahay at nagsasampay ng mga damit na nilabahan. Ang kwento sa akin ni Daisy ay kumakanta-kanta pa siya habang abala sa ginagawa. Maya-maya ay dumating si Janice mula sa loob at tinulungan siya. Habang nagsasampay ay kwento ito ng kwento tungkol sa bagong love life nito na driver ng kapitbahay namin. Ay, nakakakilig talaga, Daisy. Alam mo ba, ang sarap humalik ni Dodo. Halik agad. Kayo na ba? Oo. Mag-iingat ka, baka mahuli ka ni Ma'am. Hindi yan. Janice! Nasaan ka? Janice! Ay, naku, si Doña Demonita. Ano naman kayang kailangan nito? Nasaan kayo? Nandito po sa likod, Ma'am. Nagulat sila nang biglang bumukas ang pinto at lumabas ang galit na mukha ni Mami. Nagkatingin na ng dalawa at bahagyang napaatras nang itaas nito ang hawak na damit. Sabay ladlad nito at nakita ang sunog na bakat ng plancha doon. Nagulat daw si Janice nang ibato ni Mami ang damit sa kanya. Ikaw ang pinagplansya ko nito, di ba? Ako ba? Daisy, hindi ba ikaw ang namalansya? Ha? Hindi ako. Naglalaba ako maghapon dito sa likod eh. Huwag kang magturo dahil sa'yo ko iniutos to. Hindi ba kabilin-bilinan ko sa'yo na ingatan mo ang pagpaplansya nito dahil ito ang isusuot ko sa party sa Maynila? Doña Nena, sorry po. Siguro kaya nasunog to dahil hawak mo na naman ang cellphone mo at nakikipaglandian sa driver ng kapitbahay. Hindi po. Anong gagawin ko ngayon dito sa damit, ha? Anong isusuot ko, ha? Alam mo bang napakamahal nito? Alam mo, nasa lahat ng ayoko ay yung mga tanga-tanga-tanga, ha? Sa gagawin ko, sisiguraduhin ko tatanda ka! Biglang hinablot ni Mami sa buhok si Janice, saka nginudnud ang damit sa mukha niya. Hindi pa siya nakontento doon at hinila niya ito pababa hanggang sa makaluhod na ang pobreng kasambahay. Pagkatapos ay nginudnud ang mukha sa isang badyang tubig. Agad na umawat si Daisy, pero tinulak siya palayo ni Mami at pinagpatuloy ang pagmamaltrato kay Janice. Kumampay ang mga kamay nito pero hindi siya talaga binitawan ni Mami habang halos malulod na si Janice. Dahil doon ay matapang na tinulak ni Daisy si Mami palayo, kaya nabitawan nito si Janice. Nang bitawan ay sinipa naman niya ito ng 3 beses sa tiyan. Hindi na nakatiis si Daisy. Tinulak niya palayo si Mami at hinarang ang sarili. Kaya nang muling sisipain ito si Janice ay nasaluyo ni Daisy. Matalim na tingin ang pinukol sa kanya ng nanay ko at saka mabilis na umamba ng sampal. Tama na po! Tama na! Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na itulak ako? Baka gusto mong ikaw ang tamaan sa akin, ha? Kapag sinaktan niya ulit ako, kahit sino sa amin, sisiguraduhin ko makakarinig to kay Sir Alvin! Matapang ka na ngayon. Lumulugar lang po ako sa tama. Mali po na sinasaktan niyo kami. Kung may pagkakamali man kami, pwede niyo naman kami pagsabihan. Okay lang di po na magalit kayo, pero hindi tama. Ang halos patayin niyo kami sa bugbog. Magpasalamat ka.
may araw ka rin sa akin. Hindi pa ako tapos sa'yo. Galit na tumalikod si Mami at padabog na binagsak ang pinto. Matapos yon ay agad inalo ni Daisy si Janice. Nahabol pa rin ang hininga dahil sa muntik nitong pagkalunod. Agad siyang kumuha ng tuwalya at pinunasan si Janice na nang sandaling yon ay wala pa ring tigil sa pag-iyak. Galit na galit nitong tinignan ang pinto kung saan pumasok si Doña Nena. May araw din sa akin ang matandang yan. Ang mabuti pa, pumasok ka na sa kwarto para makapagpalit ka. Ako na lang magtutuloy nito. Isa ka pa! Alam mo, mula nang pinagtanggol ka ni Sir Alvin, ako na palagi pinagpapalingan niya. Dati naman, ikaw lang ang punching bag niya eh. Ngayon pati ako nadadamay sa kamalasan mo! Janice, hindi ko kagustuhan yun. Anong pakaramdam na malakas ang bakar mo? At pinapabura ka ng anak ng amo natin? Pwisit na buhay to! Pati mga tao sa paligid ko, pwisit! Inirapan daw siya ni Janice at nagmarcha papasok ng kwarto. Bumuntong hininga na lang daw si Daisy at napailing. Matapos yun ay pinagpatuloy niya na lang ang pagsasampay. Makalipas lang ang 30 minuto, sa wakas natapos na siya mag-isa. Habang nagliligpit ng gamit, biglang natigilan si Daisy nang may marinig na kumakaluskos sa makapal na halamanan. Sinubukan niyang tignan kung may tao doon. Pero dahil sa dilim ng paligid, ay wala siyang nakita. Kaya naman inisip na lang ni Daisy na baka pusa lang yun. Hanggang sa isang nakakatakot na angil ang sunod niyang narinig. Sino yan? May tao ba dyan? Daisy! Sino yan? Lumapit ka dito! Manang? Ikaw ba yan? Lapit pa! Kakainis ka naman eh. Natakot ako sa'yo. Ikaw lang pala yun? Saan ka pupunta ha? Madilim na dyan sa kakahuyan ha. Eh, may narinig akong tumatawag sa pangalan ko eh. Ikaw lang pala. Hindi ako yun ha. Kadarating ko lang eh. Ha? Eh, sino kaya yun? Huwag mo nang pansinin yun. Halika dito, bilis. Saan tayo pupunta? Sa kwarto ko. Ha? Baka marinig tayo ng mami mo. Hindi yan. Pinainom ko ng pampakalma kaya malalim ng tulog nun. Halika na, bilis. Miss na kita eh. Pakis nga. Sabado ng hapon, matapos matupi ni Daisy ang mga damit na nilabhan, ay maayos niyang sinalansan ang mga ito sa laundry basket para dalhin sa kwarto namin. Habang ginagawa yun ay lumabas si Janice mula sa maid's quarters. Bihis na bihis at naka-makeup. Handa nang umalis dahil day off nito. Pagkatapos ay excited na pinagmalaki kay Daisy ang suot niya. Aba, ang ganda na bihis mo ah. May date ka? Oo. Si Dodong, yung driver dyan sa kabilang bahay. Naku, ikaw talaga. Kagabi lang pinagalitan ka ni Ma'am tungkol dyan. Wala naman yung demonyita eh. Nasa Maynila. Bukas pa yun uuwi, tsaka day off ko naman. Eh ikaw, wala ka bang boyfriend? Sa ganda mong yan, aba, maraming nagkakagusto sa'yo dito. Pati nga mayayaman dito sa subdivision eh. Ano, wala eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko sa tatay ko. Ay, naku. Minsan napapatanong na rin ako eh. Bakit ba ganyan ang buhay mo? Sa bahay niyo, ginujombag ka ng tatay mo. Dito ganun pa rin. Pasalamat na nga lang tayo kay Sir Alvin kaya nabawasan ang pananakit sa'yo ni Doña Nena. Ewan ko ba sa matandang yun? Kabit yata ni Satanas eh. Grabe ang salbahe at kung manakit. Hayaan mo na yon. Hindi naman na siya nananakit. Natakot kay sir. Hindi ka binubugbog, oo, pero binabatok-batukan ka pa rin. Lalo kapag wala si Sir Alvin. Kung ako sa'yo, girl, tatakasan ko yung mga yan at magpapakalayo ako. Kung ako lang, Janice, ginawa ko na yan matagal na. Kaya lang kasi hindi ko maiwan ng mga kapatid ko na nasa podar ni tatay. Baka sila naman ang pagbalingan niya at saktan. Ah, nga pala. Sorry sa nangyari kagabi ha. Kung napagbalingan kita ng galit ko kay ma'am. Naku, wala yun. Naiintindihan ko. Ay, girl. Di bale, hayaan mo at makakaraos rin tayo. Ah, sige, aalis na ako. Magsarado ka at ikaw lang mag-isa dito sa bahay. Okay. Ingat at enjoy sa date mo.
Matapos ang ginagawa ay umakyat na siya sa second floor. Unang pinuntahan ang kwarto ni Mommy at nilagay sa loob ng closet ang mga damit niya. Sunod siyang pumunta sa kwarto at inayos din ang mga damit ko. Ang hindi alam ni Daisy at Janice ay kanina pa ako nakauwi at naroon sa kwarto at naghihintay sa pagdating niya. Nagtago ako sa loob ng closet nang marinig ko na parating na siya. Nang buksan ni Daisy ang susunod na aparador, doon ko siya biglang ginulat at natawa ako ng malakas nang halos lumundag siya sa gulat. Kabayo! Ano ka ba? Papatayin mo ba ako sa nervyos? Sorry na. Ano talaga? Ang cute mo kasi kapag nagugulat ka eh. Teka, anong oras ka pa nakabalik dito? Akala ko mamaya ka pa uuwi. Maagang natapos yung meeting ko. Umuwi agad ako dito dahil alam ko na wala si Mami. At day off rin si Janice. Kaya masusolo natin ang bahay. Tumigil ka, Alvin, ha? Marami pa akong gagawin sa kusina. Tutulungan kita mamaya. Pero ngayon, dito muna tayo. Sobrang namiss kita eh. Ilang araw din ako nasa Maynila. Ako rin. Namiss kita. Nang halikan ko siya ay malalim at puno ng pananabik. Hindi tumanggi si Daisy. Tumugon siya habang yakap namin ang isa't isa. Isa lang ang gusto kong mangyari sa mga susunod na araw. Ang tuluyang lumayo doon at pakasalan siya. Isa sa dahilan ng pagpunta ko sa Maynila ay humanap ng bahay na matutuluyan namin kung saan hindi na kami mahahanap ni Mami. Hanggang ang halik na yon ay nauwi sa mas mainit na tagpo. Nang araw na yon ay buong pusong binigay sa akin ni Daisy ang kanyang sarili. At yun na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Di ko alam na ang lahat ng masayang araw na pinagsamahan namin ay may kapalit. Gabi, pasado 12:00, habang malakas ang buhos ng ulan. Ayon sa napag-alaman ko, habang natutulog ako sa kwarto at si Daisy naman ay natutulog din sa kanyang silid. Nagising na lang daw siya at nagulat nang biglang pumasok si Mami. Sabay hablot sa kanyang buhok at takip sa kanyang bibig. Iyak kang balandi ka? Anong akala mo? Hindi ko malalaman na may relasyon kayo ng anak ko? Ambisyosa ka masyado. Sino may sabi sa'yo na pwede kang maging parte ng pamilya ko? Hindi ako papayag na malahian kami ng malalandi gaya mo! Isang hampas lupa! Masyado kang makati. Manang-mana ka sa nanay mo! Mula ngayon, lalayas ka na sa bahay na to! Huwag! Parang awan niyo na, Doña Nena. Nagmamahalan kami ni Alvin. Nagmamahalan? Nagpapatawa ka yata. Hindi ka mahal ng anak ko. Ginagamit ka lang niya pampalipas ng oras para usan. Hindi ako naniniwala sa inyo. Mahal ako ni Alvin. Gusto mo ng pruweba? Oh, ayan! Tinulak siya ni Mami pabalik sa kama. Sa kabinato sa mukha niya ang mga larawan. Nanginginig ang kamay na dinampot ni Daisy ang mga ito. Sunod-sunod na umagos ang luha niya nang makita ang mga pictures ko kasama ang isang babae. Walang iba kundi yung ex ko. Mga dating larawan nakuha noong kami pa. Ginamit yun ni Mami laban kay Daisy. Dahil wala pa siyang alam sa nakaraang relasyon ko, naniwala siya sa mga kasinungalingan ng nanay ko. Muling hinablot ni Doña Nena ang buhok niya at hinila palayo. Kasunod ang iba pang kasambahay na dala ang kanyang mga damit. Lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi ko kailangan ng malanding kaya mo! Lumayas! Alvin, tulong! Alvin! Sandali lang po ako! Saan niyo po dadalhin si Daisy, Ma'am? Janice, tulungan mo ako! Wala, sige! Layak! Kaloy! Eto! Kunin mo! Ano gagawin niyo sa akin? Nang buksan ng gate ay nakita ni Daisy na nakaabang na doon ang tatay niya na may kasamang dalawang lalaki. Isang matanda at isa naman na mukhang bodyguard. Nagpumigla siya pero tinulak ni Mami si Daisy papunta sa tatay niya. Sa pilitan siyang hinila nito palapit sa mga kasama.
Sinubukan niyang kumawala pero bigla siyang sinampal ni Mang Kaloy at sinunggaban sa buhok. Wala kang binigay sa akin kung hindi ka malasan at kahihiyan. Pati anak ng amo mo, nilandi mo. Mula noon, hanggang ngayon, ikaw ang bata sa buhay ko. Kaya sisiguraduhin kong mawawala ka sa landas ko. Pare, ito yung pangako ko sa'yo. 100,000 to. Bata pa to. Swerte ka dyan. Iyong-iyo na yan. Tay, anong gagawin niyo, Tay? Inibenta kita para may pakinabang ka sa buhay ko. Pakinabang? Mula nang pinasok niyo ako dito katulong, mula nun hindi ko nahawakan ang sweldo ko dahil kinukuha niyo lahat. Pero pagkabatay inaalila niyo na ako sa pagtatrabaho. Tapos wala pa akong pakinabang sa inyo sa lagay na yon. Bakit niyo ba akong ginaganito? Anong kasalanan ko? At mula pa pagkabatay sa ganagang buto ang galit niyo sa akin! Dahil ikaw ang bunga ng kalandian ng nanay mo. Anak ka niya sa kabit niya. Kung hindi namatay ang nanay mo at ang kabit niya, hindi ka sa akin iiwan. Kaya sa tuwing nakikita kita, ang kataksila ng nanay mo ang naaalala ko. Natulala na lang daw si Daisy sa kanyang narinig. Nalaman na lang niya na binigay ng matanda ang pera kay Mang Kaloy at sapilitan siyang pinasakay sa kotse. Habang si Mami ay pumasok na at sinarado ang gate. Para daw makasiguro na hindi tatakas si Daisy, ay sumama pa sa kotse si Mang Kaloy para ihatid siya. Doon sa sasakyan ay tulala at tahimik pa rin na umiiyak si Daisy. Walang masabi dahil gulat mula sa katotohanan ng kanyang nalaman. Hindi alam kung anong mararamdaman niya. Masasaktan ba siya o magbubunyi? Dahil nakalaya na siya sa 2 parusa sa buhay niya para lang harapin ang bagong impyernong pinaglalagyan sa kanya ni Mang Kaloy. Hanggang sa... Ano yun? Hoy, Daisy! Tingnan mo nga kung ano yung nasa harap ng kotse. Teka, babae? Pero ba't ganyan ang... Aswang! Aswang, Tay! Ha? Ay, sagasaan mo! Sagasaan mo! Bilis! Sumigaw silang lahat doon sa loob ng sasakyan. Pero bago pa nagawa ng driver ang sinabi ni Mang Kaloy, biglang sumampa ang aswang sa hood ng kotse. Sinuntok nito ng sinuntok ang windshield hanggang sa mag-crack yun. Dahil doon ay nagkagulo silang lahat at nagsibabaan ng sasakyan sabay takbo palayo. Pero bago pa makatakbo ng tuluyan si Mang Kaloy, na-corner na siya ng aswang. Lumayo ka sa akin! Kaya kitang patayin! Tay! Tulungan mo ako! Kumuha ka ng paraan at huwag kang tumuanga lang dyan! Sandali lang po! Kukuha ko na pwede magamit na armas! Bilisan mo! Tutulungan mo to? Hindi ba't mula pa pagkabata ay hindi ka na tinuring na anak nito? Lumaki ka sa pambubugbog niya. Kahit wala kang ginagawang masama, ay naging libangan na niyang pagmalupitan ka. Ang ganitong klaseng tao ba ang gusto mo pang mabuhay sa mundo? May nakitang malaking bato si Daisy sa gilid ng daan at yun ang dinampot niya. Nang akma siyang tatakbo palapit at bigla siyang natigilan nang magsalita ang aswang. Matapos yun, natulala na lang daw si Daisy. Nawala ang pag-alala at naging blanco ang ekspresyon ng mukha. Gulat na nasundan ni Mang Kaloy ang hawak niyang bato nang ibalik yun ni Daisy sa gilid ng daan. Hoy! Huwag ka makinig sa kanya! Tatay mo pa rin ako! Mag-isip kang mabuti. Wala ka na sa poder ni Doña Nena. Niloko ka na ng nobyo mo. Kapag wala nang matandang to, makakalaya ka na at wala nang mananakit sa'yo. Daisy! Huwag ka makinig sa kanya! Tama. Bakit nga pala kita tutulungan? Hindi ba't ikaw na nagsabi sa akin na hindi mo ko anak? At kahit kailan, hindi mo ko itinuring na anak. Kaya bakit kita tutulungan? Ano? Wala ka talagang utang na loob. Ha? Sa halip na tulungan ay iniwan ni Daisy ang ama at hinayaan na lapain ang aswang.
Nagmamadali siyang tumakbo papasok ng kakahuyan. Mabilis ang bawat hakbang, makalayo lang sa aswang. Hanggang sa marinig na lang niya na may humahabol sa kanya. Nanlaki ang mata ni Daisy nang makita ang aswang na siya naman ang hinahabol. Napasigaw siya sa takot. Habang tumatakbo ay panay ang kanyang lingon. Hanggang sa tuluyan siyang inabutan nito. Wag! Sinong may sabi na tatay mo lang ang mamamatay? Tapusin na natin ang miserable mong buhay, Daisy. Tutal naman ay walang totoong nagmamahal sa'yo. At lahat ng tao sa paligid mo ay sinasaktan ka. Kinabukasan, nagising na lang ako sa matinding sakit ng ulo. Hindi ko maalala kung anong oras ako nakatulog. Basta ang natatandaan ko kagabi, pasado 8:30 na nang bigay ni Mami sa akin ang hiningi kong kape. Plano ko sanang magpalit ng tulog dahil pupuntahan ko si Daisy sa kwarto niya. Nang inumin ko ang kape, ay bigla akong nakaramdam ng matinding antok. Pagkatapos wala na akong maalala. Mula sa kwarto ay bumaba ako sa sala. Nagtaka ako na makita ko sa labas si Mami na may kausap na mga pulis. Lapit sana ako sa kanila nang bigla akong hilahin ni Janice sa isang sulok. Nagsalubong ang mga kilay ko nang makitang umiiyak siya. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Si Daisy po, sir. Anong nangyari sa kanya? Nasaan siya? Sir, may aaminin po ako sa inyo. Yun pong kape na ininom nyo. Nilagyan ni Doña Nena ng pampatulog. Tapos, kagabi pinalayas niya si Daisy. Galit na galit siya dahil nalaman niya na may relasyon kayo. Pinatulog ka niya para hindi mo siya mapigilan sa balak niya. Ano? Paano niya nalaman? Hindi ko po alam eh. Nasaan si Daisy? Saan siya dinala ni Mami? Kailangan ko siyang puntahan. Wala na po siya, sir. Anong ibig mong sabihin? Nung pinalayas po siya ni Doña Nena, pinalag si Daisy sa tatay niya. Tapos binenta siya ni Mang Kaloy sa isang matandang lalaki. Saan siya dinala ng hayop niyang ama? Alvin? Anong nangyayari dito? Sagutin mo ang tanong ko, Janice. Saan nila dinala si Daisy? Wala na po si Daisy, sir. Patay na siya. Pinatay po siya ng aswang. Ha? Aswang? Anong pinagsasasabi mo dyan? Hindi ito oras para magbiro ka. Totoo po ang sinasabi ko, sir. Nakita na lang po si di kalayuan mula dito. Yung kotse na sinakyan ni Daisy kagabi na pag-aari ng matandang bumili sa kanya. Tapos, nakitang patay at mapakang siya ni Mang Kaloy sa gilid ng kotse. Yung katawan ni Daisy nakita sa kakahuyan. Putol-putol at hindi na halos makilala. Pinatay rin po siya ng aswang. Hindi. Nagbibiro ka lang. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Janice. Daisy! Anak, calm down. Hindi mo dapat iniiyakan ng babaeng yon. Eh ano kung namatay na siya? Wala naman siyang silbi. Shut up! Alvin! I said, shut up! This is all because of you! You are evil, Mom! Ikaw ang may kasalanan nitong lahat! Ikaw ang pumatay kay Daisy! Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yon at nababalik ko na ng ganyan sa kanya? I love her! She's my life, Ma! Dahil kay Daisy kaya kita natatagalan! At ang bahay na ito, siya lang ang tanging nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Kasi ang totoo, kung wala siya, matagal na rin akong wala dito. You know why? Because I'm sick and tired of being your son! Napakahirap mong maging magulang! Napakahirap mong pakisamahan! Napakahirap mong mahalin! You're selfish, Ma! Masyado kang malupit! Mas masahol ka pa sa aswang na yon! Anak, hindi totoo yan. Ang gusto ko lang ay kung ano makabubuti para sa'yo. Makabubuti? Huwag mo akong patawanin! Dahil wala kang alam sa ganon!
Janice, Sir, sabihin mo kay Mang Paeng, ihanda yung kotse ko at ihanda mo ang mga maleta ko. Sabihin mo kay Manang tulungan ako mag-impake. opo sir. Anong gagawin mo? Aalis ka? Na matagal ko nang dapat ginawa. Sawang-sawa na ako. At matagal na akong nagtitiis sa kasamaan ng ugali mo. Mula ngayon, kalimutan mo nang may anak ka. Alvin, anak! Huwag kang umalis! Huwag mo akong iwan! Alvin! Matapos ang trahedyang yun at mailibing namin si Daisy, ay lumuwas ako sa Maynila para ayusin ang papeles ko. Sa tulong ng isang kaibigan ay pumunta ako sa Canmore, Alberta, Canada at doon na nanirahan. Pinutol ko ang anumang ugnayan kay Mami. Wala akong dinalang pera mula sa kanya. Doon nagsimula ako ng buhay mag-isa. Nagtrabaho sa restaurant, minsan naging kargador, hanggang sa makapasok ako sa isang real estate company kung saan naging maganda ang buhay ko. Makalipas ng 5 taon, narito na ako muli sa Pilipinas. Hindi para dumalaw sa mami ko, kundi para pagbigyan si Don Fabian. Ang mabait na Pinoy na tumulong sa akin sa Canada at may-ari ng real estate company na pinapasukan ko. Nagtayo siya ng branch ng kumpanya dito sa Pilipinas at gusto niyang ako muna ang maging OIC hanggang maging stable ang kumpanya. At ang gabing yon ang launching nito. Ang lahat ay pawang nakapurma lang suot. Amerikana sa mga lalaki at pagandahan sa kanilang formal dress sa mga babae. Kasama sa inimbitahan ni Don Fabian ang malalaking negosyanteng kaibigan niya. Kasama na doon si Ramil at Percy. Alvin? Ramil! Kumusta? Putya pare, long time no see. Kailan ka pa dito? Ilang buwan na lang ako dito. Ako ang OIC nitong branch dito sa atin. Baka magstay pa ako dito ng ilang buwan habang bago pa lang ang kumpanya. Tsaka ako babalik ng Canada kapag stable na sila dito. Alvin! Nice to see you again. Hi, Percy. Same here. Ang galing ah. Ano, may asawa ka na? Na? Wala. Mula nang mamatay si Daisy, nawala na ako ng interest sa mga ganyan. It must have been hard for you. Ganun talaga eh. Sayang lang. At wala siya dito para makita niya lahat ng success ko. Etong pangarap ko para sa aming dalawa eh. I'm sure nakikita niya lahat ng pagsisikap mo. Habang nag-uusap kaming tatlo, eksaktong paglingon ko ay bigla akong natigilan nang masipat ang isang pamilyar na mukha. Kumabog ng husto ang dibdib ko nang matitigan ang mukha ng babae. Nakasuot ng mahabang damit na midnight blue. Mababa ang neckline at labas ang kanyang mga balikat. May beads ang suot niya mula tiyan pataas hanggang manggas at ang mahabang palda nito ay may slit na mahaba sa kaliwa. Sosyal at elegante ang itsura ng babae at kamukhang kamukha ni Daisy. Sir, sandali lang ha. Pare, dito na muna tayo. Catch up lang. Mamaya na. May hahabulin lang ako. Ha? Sino? Alvin? Napatakbo ako nang makitang palabas ng babae matapos makipag-usap sa ibang bisita. Di ako maaaring magkamali. Kamukhang kamukha ni Daisy ang babae. Alam kong patay na siya. Nakita ko mismo na nilibing siya. Pero parang may nagtutulak sa akin na lapitan ko siya. Malakas ang kabog ng puso ko na humakbang sa kanya palapit. Hanggang sa wakas ay naroon na ako sa harapan ng babae. Hindi ako maaaring magkamali, Madam Venus. Nakita ko ang gulat na bumakas sa kanyang mukha nang makita ako. Daisy? Excuse me? Sorry pero hindi Daisy ang pangalan ko. Excuse me ladies? Daisy, sandali lang. Sinabi na nga hindi ako si Daisy. I'm sorry. Oh, Celeste! May problema ba? Hi Percy? Wala naman. Mukhang napagkamalan lang ako ni Sir. Celeste? Yes. Celeste Imperial. Pinsan ni Percy. Oo nga pala. Ay, hindi ko pala siya napapakilala. Celeste, si Alvin, kaibigan ni Ramil.
I'm very pleased to meet you, Celeste. I apologize for my behavior earlier. It's just that you looked exactly like the woman I love. I lost her 5 years ago. I'm sorry to hear that. Pleased to meet you, Alvin. Alvin, ang mami mo. Excuse me? Ihiramin ko lang si Celeste. Hindi ko pa pala siya ipapakilala sa ibang business partner ko. Sinakyan ko ang palabas nila. Hindi ako pinanganak kahapon, Madam Venus. Ang mga mata, hugis ng ilong at labi, ang kanyang boses. Alam ko si Daisy ang kaharap ko. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyayari. Bakit nagkukunwari siya sa harap ko at umaarting hindi ako kilala? Bakit parang tinatago siya sa akin ni Percy? Hindi muna ako nag-usisa kahit nakating-kati akong hilahin sila sa sulok at alamin ang katotohanan. Habang ang mami ko ay hindi ako nakita agad. Mula doon ay narinig namin ang usapan ni Mami at Janice. Doña Nena, ano ho bang ginagawa natin dito? Ano pa? Eh di makikihalubilo. Imbitado po ba kayo? Kilala ako ng lahat ng narito kaya hindi ko kailangan ng imbitasyon. Kaya pala tsumempo kayo na wala yung bantay sa pinto bago tayo pumasok? Halika, sumunod ka sa akin. Makikita mo magkakandara pa sila ng paglapit sa akin. Good evening po, Doña Nena. Nang lumingon si Mami kay Ramil, ay agad nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Maging si Janice nang makita ako. Habang ako ay walang kahit anong naramdaman bukod sa pagkakasuklam. Naroon pa rin ang galit ko sa sarili kong ina. Wala akong balak magpakita sa kanya. Ilang buwan na ako sa Pilipinas pero kahit isang beses ay hindi ako umuwi sa bahay. Hindi ko rin nakalain na magiging crush sila dito sa party. Hindi ko nga alam kung kilala ba niya si Don Fabian. Samantala tuwang-tuwa na lumapit si Mami sa akin at himakap ng mahigpit. Alvin? Anak? Anong ginagawa niyo dito? Hindi naman kayo imbitado Ang anak ko. Salamat at nagbalik ka na. Janice, tumawag ka sa bahay. Sabihin mo hinda nilang kwarto ng Sir Alvin. Hindi ako nandito sa Pilipinas para bumalik sa inyo. I'm only here for business. Gaya ng sinabi ko noon, hindi na ako babalik. Pero anak, 5 taon nang nakalilipas. 5 taon na. Pero masakit pa rin sa akin ang nangyari. Pinatay ninyong nag-iisang nagpapasaya sa akin. Nung gabing binigay niyo siya sa tatay niya at hinayaang ibenta sa iba. Nung gabing namatay si Daisy. Kasama na rin akong namatay niya. At kasalanan mo lahat yun. Pero anak, Oh, ma'am. Pasensya na po pero sinabihan kami ni Don Fabian na i-escort kayo palabas ng party. Strictly with invitation lang po talaga ang party na to. Salamat po. anak, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Nang gabing yon ang kwento sa akin. Mula sa party matapos ang tagumpay na pag-iwas sa akin, umuwi ng kondo si Daisy. Nilapag ang susi sa ibabaw ng cabinet at agad naligo at nagbihis ng pantulog. Matapos yun lumabas siya ng kwarto at pumunta sa kusina. Ininit sa microwave ang ulam na nilagay niya sa ref. Maya-maya ay nagring ang kanyang phone at agad niyang sinugot yun nang makitang si Percy ang tumatawag. Hi, Percy. Oh, nakauwi ka na. Oo, kanina pa. Nakaligo na nga ako eh. Kayo nakauwi na? Ako lang. Si Ramil kasi nagpaalam na lalabas muna kasama ng mga kaibigan niya. Okay. By the way, pasensya ka na sa nangyari kanina. Hindi talaga namin alam na si Alvin pa lang. Alvin na OIC na palaging kinikwento sa amin ni Don Fabian. Okay lang. Sino ba mag-aakala? Small world, right? Okay ka lang ba? Oo naman. O sige na, mainit na yung ulam ko eh. Kakain muna ako. Okay. Good night. Magkita na lang tayo sa office sa Monday. Bye. Nang ibaba ni Daisy ang cellphone ay may braso yumakap sa kanyang bewang at sinimulan siyang halikan sa leeg habang
Unti-unti nitong inaangat ang laylayan ng damit niyang pantulog. Mabigat ang dibdib na bumuntong hininga siya ng malalim. Pagkatapos ay agad pumiksi at lumayo ng akmang ibaba nito ang suot niyang underwear. Ramil, ano ba? May problema ba? Pagod ako, nagugutom ako. Wala ako sa mood. Nakita mo lang si Alvin kanina, bigla ka napagod. Hindi ka naman tumatanggi sa akin ah. Mali. Hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na tumanggi sa'yo. Alam mo naman pala eh. Pero pwede bang makiusap na wag muna ngayon? Lintik, ano bang iniarte mo? Hindi ka ba nakukonsyensya sa panloloko mo kay Percy? Napakabait ang tao sa'yo. Look who's talking. Hindi ba niloloko mo rin siya? Pera niya ang pinagsisweldo sa'yo. At kaibigan ka niya tapos kabit kita. Manloloko ka na rin. Wala tayong pinagkaiba. Baka nakakalimutan mong ginawa mo. Hindi ko gustong maging kabit mo. Ikaw ang pilit na naglagay sa akin sa sitwasyon na to. Ginahasa mo lang ako. Nagulat si Daisy nang biglang sunggaban ni Ramil ang baba niya at mahigpit yung hinawakan. Sabay tulak sa kanya sa mesa at sadyang hiniga ang kalahati ng katawan niya doon. Binigyan siya nito ng isang matalim at nakakatakot na tingin. Gigil na gigil ito sa galit habang naramdaman ni Daisy ang pananakit ng baba niya dahil sa higpit ng hawak nito. Nasasaktan ako, Ramil. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi mo tinigilan yung kaartehan mo. Baka nakakalimutan mo na utang mo sa akin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa akin pinatay ka na ng aswang na yon. Pinulot lang kita sa basura. Kaya huwag kang magmamalaki sa akin. Malinaw ang usapan natin noon. Kapalit ng pagliligtas ko sa buhay mo at trabahong binigay namin sa'yo ni Percy, ibibigay mo sa akin ang pangangailangan ko na hindi kayang ibigay ng baklang yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Ayokong makikita na makikipag-usap ka kay Alvin. Dahil kapag nahuli kita, tatamaan ka sa akin. Oo. Itong tatandaan mo, akin ka lang, ha? Wag, Ramil. Ayoko na. Parang awa mo. Anong ayaw? Masasabi ko lang, di ba? Matapos ang sampal ay bigla siyang sinuntok nito sa puson. Walang nagawa si Daisy kundi ang umiyak ng punitin ni Ramil ang damit at underwear niya. Pagkatapos ay puwersahan siyang inangkin. Mariin itong tinakpan ang bibig niya para hindi siya makasigaw. Kaya ang tanging nagawa ni Daisy ay impit na umiyak habang si Ramil ay nagpapakasasa sa kanyang katawan. Nang matapos ito ay tinakpan niya ang sarili at bumangon saka bumaba sa sahig. Tahimik na umiiyak. Kumihingal na napaupo si Ramil at hinaplos siya sa pisngi. Yan, ganyan. Magpakabait ka para hindi ka nasasaktan. Alam mong hindi pa tayo tapos, hindi ba? Sige, paghahain ka. Kumain muna tayo. Pagkatapos ay pumasok ka sa kwarto. Oo. Habang naroon ako sa kotse ay hindi ko maiwasan ng maluha habang inaalala ko ang mga napag-usapan namin ni Percy. Habang nasa opisina ako kaninang umaga, ay hindi ko natiis at pinuntahan ko siya. Doon ay umamin siya pagkatapos ay humingi ng tawa dahil sa pagtatago nila kay Daisy. Tama ko. Ang Celeste na yon ay ang babaeng 5 taon ko nang pinagluluksa. Tinuro sa akin ni Percy kung saan nagtatrabaho si Daisy, kaya naroon ako sa parking lot at naghihintay sa kanya. Bigla akong lumabas ng sasakyan. Nang sa wakas ay lumabas ang hinihintay ko. Ngunit nagtaka ako dahil agad sumunod si Ramil. Hinawakan sa bewang si Daisy na para bang niyayakap siya habang pilit na umiiwas ito. Daisy? Ramil? Pare, anong ginagawa mo dito? Mag-uusap kami ni Daisy. Bakit bang kulit mo? Sinabi na hindi ako si... Huwag ka lang magsinungaling. Alam kong ikaw yan. Anong akala mo? Naniwala ako sa mga palabas mo kagabi? Hindi ako tanga, Daisy. Kilalang kilala kita. Kung ganun, umalis ka na. Dahil ayoko makausap ka o kahit makita ka. Ano bang problema, ha? Wala akong naaalala na ginawa kong kasalanan sa'yo
bago ang gabing pinalayas ka ni Mami. Manloloko ka! Sinabi mo mahal mo ako pero ginamit mo lang ako! Pinaglaruan mo ako! Sinabi mo na ako lang ang mahal mo pero may girlfriend ka pala sa Maynila! Ginawa mo akong tanga! Ginamit mo lang ako! Wala kang pinagkaiba sa mami mo! Ano? Sino nagsabi sa'yo? Pare, ang mabuti pa, hayaan mo na muna si Daisy. Umalis ka na mo... Hindi na ituloy na Ramil ang sinasabi niya nang bigla ko siyang suntukin ng malakas sa muka. Dahil doon napahiga siya sa lupa, sabay hawak ko sa kamay ni Daisy at hinila siya. Saka ko hinarang ang sarili ko sa kanya. Agad na tumayo si Ramil at nagtaka ako sa galit na nakita ko sa mukha niya. Galit na may kasamang selos. Huwag kang makialam dito, hayop ka. Alam na alam mo kung gaano ako pinagluksa si Daisy. Halos mabaliw ako sa lungkot. Kulang na lang magpakamatay ako. May pa-advise ka pa na mag-move on na ako? Tapos malalaman ko, tinatago mo lang siya sa akin. 5 taon! 5 taon ako naghirap na mabuhay na wala siya! Si Daisy ang may kagustuhan nun! Kung totoong nagmamalasakit niya sa akin, sinabi mo na agad sa akin na buhay si Daisy para naayos namin kung ano man ang problema. Hindi ganun ang ginawa mo! Matagal na kayong tapos, hindi ba? Huwag mo nang guluhin si Daisy! Ayaw niya na sa'yo! Sandali nga. Bakit ganyan ka makaasta? Dahil mo pang boyfriend ah? May asawa ka na, di ba? May relasyon ba kayo? Wala! Wala kami relasyon! Halika na. Mag-uusap tayo. Daisy! Sandali lang! Daisy! Habang nasa loob ng kotse ay pareho kaming tahimik. Kanina ko pa napapansin na hindi siya mapakali. Pero hindi ko siya sinita. Sa halip ay patuloy lang ako sa pagmamaneho. Hanggang sa makarating kami sa condo building kung saan ako pansamantalang tumutuloy. Pinarada ko sa isang tabi ang kotse at sabay kaming bumaba. Hanggang sa mga sandaling yun ay wala pa rin nagsasalita sa amin kahit isa. Maya-maya ay bigla ko natigilan nang may narinig na kakaiba sa paligid. Ano yun? Aso? Hindi! Ang tunog na yun! Takbo, Alvin! Kailangan na natin makapasok agad! Hindi pa lalo tayong hahabulin ng aso kapag tumakbo tayo. Hindi yan ordinaryong aso! Aswang yan! Aswang? Bigla akong hinawakan ng kamay ni Daisy at napaatras kami nang biglang gumalaw ang makapal na halamanan. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang lumabas ang isang aswang. Ang nasa harapan namin ngayon ay isang nilalang na may katawan ng tao. Pero ang mukha ay animo demonyo. Nanlilisik ang kanyang mga mata na kulay dilaw. Malaki at patusok ang tenga. Matalas at mahaba ang mga pangil. Makapal at mahaba ang buhok na tulad sa balahibo ng lobo. Ang kanyang kuko sa kamay, mahaba at matulis. Humihingal itong parang asong ulol habang tulo ng tulo ang laway niya na may halong dugo. Sa wakas ay nagkita na ulit tayo, Daisy. Ang tagal kitang hinanap. Nagtatago ka lang pala dito sa syudad na to. Takbo! Bilis! Hindi niyo ako matatakasan. Anong gagawin natin? Ha? Nasa likod na natin siya! Tumakbo ka na doon sa loob, bilis! Humingi ka ng tulong. Humanap ka ng magagamit nating armas. Agad akong sinunod ni Daisy. Dumiretso siya sa loob ng lobby habang ako naman ay hinaharang ang sarili ko. Kapag tumakbo lang kami at tumakas, tsak na susunod siya at maaaring may madamay na ibang inosenteng tao. Nagkataon na sa di kalayuan ay ang mesa ng gwardya. Mabilis akong tumakbo dun at kinuha ang mahabang batuta. Eksaktong pagsugod nito ay agad kong hinataw yun sa mukha. Kasunod nito, tinadyakan ko siya ng malakas. Doon ko naalala ang kwento sa akin ni Percy. Ito yung aswang na muntik pumatay kay Daisy. Anong akala mo? Matatakot ako sa'yo? Hindi kita papatayin. Basta makipagtulungan ka sa akin. Maaari tayong maging magkakampi basta ibigay mo sa akin si Daisy. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo para gawin yon. At hindi ako makikipagtulungan sa demonyong tulad mo! Kung ganon, mapipilitan akong ikaw ang unang patayin bago ko isunod ang babae yan at ang nanay mo. Anong kinalaman ng mami ko? Marami ka pang hindi alam, Alvin. Wala pa sa kalahati ng kademonyuhan ng nanay mong nalalaman mo.
At sisimulan ko sa pagpatay sa'yo dahil gusto kong makitang nagdurusa siya at ibaba sa kanyang pedestal. Muling sumugod ang aswang. Ngunit nang sinubukan ko ulit siyang hatawin ng batuta, nagawa nitong iwasan ang pag-atake ko at nahawakan ang braso ko. Kinuha niya mula sa akin ang armas, sabay hagis nito at sinunggaban ako sa leeg. Saka sinakal ng mahigpit. Sa sobrang lakas nito, nagawa niyang iangat ako sa lupa gamit lang ang isang kamay. Sinayang mong pagkakataon na binigay ko. Kaya eto ang kapalit ng pagtanggi mo sa akin. Ang kamatayan mo! Hoy! Ikaw ang unang mamamatay sa ating dalawa! Matapos akong nabitawan ng aswang at sprayan nito ni Daisy ng fire extinguisher, kinuha ko yun mula sa kanya at hinataw sa mukha nito. Pagkatapos, siya namang dating ng gwardya sa kabinarilang aswang. Mabilis itong nakaiwas at kumaripas ng takbo pabalik sa loob ng madilim na kakahuyan. Hanggang sa tuluyang makatakas. Kahit na malaki ang syudad ng aming probinsya at moderno, marami pa rin mga puno sa paligid na papasok sa masukal na kagubatan kung saan matagal nang may usapan na pinamamahayan ng aswang. Ayos ka lang? Ako nga ang dapat nagtatanong sa iyo eh. Okay lang ako. Sir, thank you ah. Daisy, halika na sa taas. Marami tayong dapat na pag-usapan. Naupo sa katapat na silya kung saan siya nakaupo. Pinagmasdan ko ng maigi ang mukha niya. Di pa rin nagbago yung kanyang kagandahan. Kung may nagbago man, mas lalo siyang gumanda. Lalo na ngayong marunong na siya mag-ayos at magbihis. Di na siya yung nakilala kong Daisy na simple. Sosyal na ang dating nito at hindi mo iisipin na dumaan sa matinding pagsubok sa buhay. Kung ako lang ang masusunod, kanina ko pa siya hinalikan. Kung nalaman lang ni Daisy kung gaano ba kong nangulila sa kanya. Anong nangyari, Daisy? Paano ka nakaligtas? Bakit yung nagtago sa akin? Walang gabing pinalayas ako ni Doña Nena. At matapos patayin ng aswang si tatay, nakatakbo ako pero hinabol ako ng aswang. Muntik niya na ako mapatay. Pero naroon si Ramil at iniligtas niya ako. Binaril niyang aswang at tinakas ako. Dahil sa takot ko na baka masundan ako ng matandang pinagbentahan sa akin ni tatay. Pinalabas ko na patay na ako. Matapos naming mabalitaan na may isa pang babaeng pinatay ang aswang. Gumawa ng paraan si Percy para akalain ng mga tao na ako yon. Inamin ni Janice sa akin ng totoo. Yung tungkol sa pictures na pinakita sa'yo ni Mami. Ang sabi ni Doña Nena, girlfriend mo daw yun na taga Maynila, na pinaglalaruan at parausan mo lang daw ako. Matagal na pala niyang alam ang relasyon natin noon. At naniwala ka naman? Daisy, ang pinakita niya sa'yo ay picture namin ng ex ko. Bago ka pa man dumating sa bahay para manilbihan, iwalay na kami. Hindi mo ba naramdaman noon na sincere ako sa pagmamahal ko sa'yo? Ang mga panahon na pinagsamahan natin. Mukha bang naglalaro lang ako noon? Mukha bang katawan lang ang habol ko sa'yo? Tagal kang nanilbihan sa bahay. Siguro naman sa panahon na yun, ay nakilala mo na ako. Paano hindi ako maniniwala? Nung oras na kinakalagad ako ng mami ko palabas ng bahay, wala kang ginawa. Kahit anino mo, hindi ko nakita. Pinabayaan mo ako, Alvin. Nung panahon na binibenta ko ng tatay ko, wala ka doon. At nung hinabol ako ng aswang, muntik ako mapatay, wala ka rin doon. Kaya ba pinalabas mong patay ka na? Kahit sa akin ay hindi mo sinabi. Pinagtaguan mo ako na hindi mo man lang inalam ang totoo. I was drugged, Daisy. Nilagyan ni Mami ng pampatulog ang kaping binigay niya sa akin ng gabing yun. Kaya wala akong kamalay-malay sa mga nangyari. Ano? Linano ni Mami ang gabing yun. At si Janice mismo ang umamin sa akin
Halos mamatay ako sa lungkot nung mawala ka. At inakala ko na patay ka na. Gusto kong sumunod sa'yo. Gusto ko magpakamatay dahil hirap na hirap ako mabuhay araw-araw na wala ka. Pinutol ko ang anumang ugnayan ko kay Mami. Nagdesisyon ako umalis ng bansa at pumunta sa Canada. Baka sakaling maging okay ako. Pero mula noon, hanggang ngayon, ikaw lang ang minahal ko, Daisy. Kahit kailan hindi kita nakalimutan. Narinig mo na ang dapat mong marinig. Aalis na ako. Wag, please. Nakikiusap ako. Stay with me, love. Nang tumayo si Daisy at akmang pupunta sa pinto ay mabilis ko siyang pinigilan. Mula sa likod ay mabilis ko siyang niyakap ng mahigpit. Pinupuno ang 5 taong pangungulila ng puso ko sa kanya. Ang mayakap siya na inakala ko na mananatili na lang sa isang panaginip. Narito na sa mga bisig ko. Nang nagtangka itong kumawala ay bigla ko siyang pinihit paharap at hinawakan sa magkabilang braso. Alvin, hindi na tayo pwede. Iba na ang buhay ko ngayon. Bakit? May boyfriend ka na? Mahal mo ba siya, ha? Kailangan ko na umalis. Sagutin mong tanong ko, mahal mo ba siya? Oo! Liar! Sabihin mo ulit sa akin yan pagkatapos ko nito. Kumiglas siya nung una at pilit akong tinulak. Pero hindi ako nagpatinag. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hanggang sa ilang sandali pa ay tumugon siya ng halik ko at yumakap sa akin. Sa isang iglap na pawi lahat ng sakit at lungkot na nararamdaman ko. Ilang sandali pa ay huminto kami nang magring ang phone niya. Tumalikod siya sa akin at tinignan yun. Ngunit ganun pa man ay nakita ko pa rin kung sino ang tawag ng tawag. Si Ramil. Nagtaka ako. Lalo na nang mapansin ko na natataranta si Daisy. Kinansel niya ang tawag nito pagkatapos ay muli ko siyang niyakap mula sa likod. Alam ko na mahal mo pa rin ako. Huwag kang umalis. Huwag mo akong iiwan. I miss you so much, love. Pero Alvin, Nararamdaman ko sa mga halik mo kanina na ako pa rin ang mahal mo, Daisy. Umalis na tayo dito. Sumama ka na sa akin sa Canada. Ilalayo kita dito. Kakalimutan natin lahat ng masasakit na nangyari sa buhay natin. At doon ay magsisimula tayo ng bagong buhay. I missed you too. Kahit kailan hindi ka nawala sa isip ko, Alvin. Talaga? Ako pa rin ang mahal mo. Oo, at hindi yun nagbabago. Pero hindi na natin pwedeng ituloy ito. I'm sorry. If I have to be the other man, then so be it. Mas gugustuhin ko na magkasala kaysa hayaang mawala ulit at ipaubaya ka sa iba. Aagawin kita sa kanya at hindi ako hihinto hanggat hindi ko bumabalik sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Malinaw pang isip ko. Sabihin mo nang nababaliw ako, oo. Mababaliw ako talaga kapag nawala ka na naman sa akin. So please, stay with me. Wala akong gagawin sa'yo na labag sa loob mo. Gusto lang talaga kitang makasama ngayong gabi. Please. Sandali lang. Tumatawag si Percy. Hello, Percy? Hi, Daisy. Tapos na ba ang meeting ninyo kasama ng mga investors? Oo, kanina pa. Nasaan ka na? Nakauwi ka na ba? Hindi pa eh. Magkasama pa ba kayo ni Ramil? Hindi na. Nandito ako sa condo ni Alvin. Bakit mo pala tinatanong? Nag-aalala lang ako. Wala pa kasi siya dito sa bahay eh. Di bale, tatawagan ko na lang ulit. Kinabukasan ay hinatid ko si Daisy sa kanyang kondo. Walang nangyari sa amin. Pareho namin gusto na matulog lang na magkayakap gaya noon. Yung parang kami lang ang tao sa mundo. Nang pumasok si Daisy sa loob ng kanyang unit, natigilan siya nang makita si Ramil na naroon.
Ang suot nito ay yung pa rin kagabi habang nakaupo sa sofa. Halatang wala tong tulog. Nang buksan niya ang phone na ako mismo ang nag-off kagabi bago kami matulog, nakita ni Daisy ang higit 50 text messages mula kay Ramil. Nang muli siyang tumingin dito ay hindi maipinta ang mukha nito sa galit. Ang mga gamit niya ay nakakalat sa sahig. Ang mesa ay nakataob at ang ibang display niya ay nabasag. Ano ginawa mo? Bakit ngayon ka lang, ha? Magdamag kayong magkasama ni Alvin? Ano bang pakialam mo? Ano? May nangyari sa inyo? Dumating lang siya, babalik ka na sa kanya? Pagkatapos kang lukuhin, siya pa rin? Hayop ka! Sinungaling ka! Alam ko lang totoo. Ikaw ang nagsabi sa akin na totoo ang sinabi sa akin ni Doña Nena tungkol sa mga pictures ni Alvin kasama babaeng yon. Yung pala, matagal na silang hiwalay bago pa kami nagkakilala. Napakawalang hiya mo! Matapang ka na ngayon, ha? Ha? Dahil sa lalaki yun! Matapos sampalin ng malakas ay hinablot ni Ramil ang buhok ni Daisy at hinila siya papasok ng kwarto. Tinulak sa kama at sinakyan pagkatapos ay mahigpit na sinakal. Pumadyak si Daisy at pilit na tinutulak ito palayo nang hindi siya makahinga pero hindi natinag si Ramil. Nang magsawa ay binitawan nito ang kanyang leeg at umalis sa ibabaw niya. Ang akala ni Daisy tapos na to pero nagulat na lang siya nang bigla siyang sinuntok sa sikmura. Saka sinampal ulit ng 3 beses. Hindi pa ito nasiyahan, hinila siya sa buhok at sinipa, saka sadyang hinulog sa kama. Pagkatapos ay muling sinabunutan ni Ramil at mariing hinawakan sa baba. Itong isaksak mo dyan sa kukote mo, hindi kayo bagay ni Alvin. Alam mo kung bakit? Dahil kabit ka lang, ha? Kabit ka ng kaibigan niya. Basura ka lang na pinulot at binihisan ko. Ipapaalala ko ulit sa'yo. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kaya ako lang ang may karapatan sa'yo. Pag-aari kita. Naiintindihan mo? Sumagot ka! Basura lang ako na pinulot at binihisan mo? Anong tawag mo sa sarili mo? Pinanganak na may gintong kutsara sa bibig? Ipapaalala ko rin sa iyong pinagmulan mo. Isa ka lang magbubukid na nanlilimahid sa putik na pinulot ni Percy. Nilinisan at binihisan. Wala tayong pinagkaiba, Ramil. Kung ano man ang meron ako ngayon, pinaghirapan yon, pinagtrabahuhan. Ikaw, wala kang ginawa kung hindi lustayin ang pera niya. Ikaw ang basura. Paalamunin! Ano? Talagang... Sige! Ituloy mo! Sige! Saktan mo ko ulit! Kung hindi pa sasabugin ko yung pagkalalaki mo! Daisy! Daisy, wag! Biglang umatras si Ramil nang mula sa ilalim ng kama ay nilabas ni Daisy ang isang kalibre 45 na baril at tinutok ito. Umatras ang tapang nito at namutla. Tumayo si Daisy nang hindi binababa ang baril. Kung meron man siyang natutunan mula sa ilang taon na naranasan niya pang-aabuso mula sa kanyang sariling ama. Kay Mami at ngayon kay Ramil, yun ay natuto siyang lumaban. Hindi madalas harapan, ngunit palihim. Sana nga hindi mo na lang ako iniligtas sa aswang. 5 taon na pang-aabuso. Mas masahol ka pa sa tatay ko at kay Doña Nena. Mahal naman. Ibaba mo na yan. Sorry. Sorry na. Nagselos lang talaga ako kay Alvin eh. Natatakot lang ako mawala ka sa akin. Sinabi ko naman sa'yo noon kung bakit ko nagawa yun, hindi ba? Dahil unang kita ko pa lang sa'yo, gusto na kita. Ikaw naman ang mahal ko eh. At hindi si Percy. Ginagamit ko lang siya dahil sa pera niya. Kung gusto mo, umalis tayong dalawa. Magpakalayo-layo tayo. Umalis ka na! Daisy, pag-usapan muna natin Umalis to. ka! O papatayin kita! Nagmamadaling tumakbo palabas ng kondo si Ramil. Habang ako naman sa mga sandaling yun, naroon pa sa parking lot ng kondo ni Daisy. Hindi ko alam kung bakit di pa ako umaalis. Hanggang sa napalingon ako sa kotse na lumabas mula sa basement parking. Kumunot ang noo ko nang makita ang driver. Kahawig ni Ramil. Pero hindi ako sigurado dahil mabilis itong nakaliko at lumabas sa main road. Maya-maya ay nagring ang phone ko. Si Daisy. Hello, Daisy. Nasaan ka? Nandito pa sa parking lot. Ewan ko.
Hindi ako makaalis eh. Gusto pa kitang makita. Bakit ka umiiyak? Alvin, ayoko na dito. Ilaya mo na ako. Hintayin mo ako. Paakit na ako. Matapos namin mag-impake ng mga damit niya, ay inuwi ko siya sa kondo. Kumain lang kami ng tanghalian, pagkatapos ay nagpaalam ako na papasok ng opisina. Kaya naman naiwan siya doon, mag-isa, at natulog maghapon. Lumipas sa mga oras. Nagising si Daisy na madilim na sa buong paligid. Binuksan niya ang ilaw doon sa kwarto. Nang lumabas siya ay natigilan siya nang makita na may babaeng nakatayo sa sulok sa bandang kusina. Nakatalikod. Mahaba at buhaghag ang makapal nitong buhok. Nakasuot ng mahaba ding damit na puti habang ang main door ay nakabukas. Excuse me? Sino sila? Kumusta, Daisy? Narito ako para tuparin ang sinabi ko sa'yo. Aswang, paano ka nakapasok dito? Maraming paraan. Pero wag yan ang isipin mo. Ang problemahin mo ay kung paano ko makakatakas dahil kapag inabutan kita, papatayin kita! Bakit magalit na galit ka sa akin? Ano bang ginawa ko sa'yo? Dahil ikaw ang nagpapaalala sa akin sa mga magulang mong mamamatay tao! Mabilis siyang sinugod ng aswang. Tumakbo palayo si Daisy pero nakorner siya nito. Kakagatin na lang sana siya na biglang madampot ang isang babasagin na vase at yun ang pinukpok niya sa ulo ng aswang. Pagkatapos isinipa niya ito ng malakas, ngunit bahagya lang itong natinag. Nang subukan siyang sakalin ay hinarang niya ang braso kaya nasugatan siya ng mahaba at matalas nitong mga kuko. Inipon ni Daisy ang lakas at siniko ito ng 2 beses sa mukha pagkatapos ay tumakbo palabas ng bahay. Bumalik ka dito! Tulong! Tulungan niyo ako! Walang makakatulong sa'yo dito kaya wag mo nang pahirapan ang sarili mo! Ikaw ang may kailangan, di ba? Bakit ako lalapit? Ay! Bumalik ka dito! Nang makita ang fire exit ay mabilis siyang pumasok doon at tumakbo pababa ng hagdan. Patuloy sa paghabol sa kanya ang aswang. Nang makarating sa 6th floor ay doon na siya naabutan ito. Kung saan may mga gamit, gaya ng kahoy, bakal at iba pang gamit na pang-construction dahil ang palapag na yon ay kasalukuyang under construction pa rin. Agad siyang sinubukang sakmalin ito pero mabilis na nakadampot ng makapal na 2x2 si Daisy sabay palo ng malakas sa aswang. Mabilis siyang tumayo at tumakbo pero bago pa makababa ng hagdan ay nahawakan nito ang paa niya kaya natumba siya at pilit na hinihila pabalik. Nang pagtangkaan siyang kagatin nito doon, sinipa niya ito ng malakas. Ngunit hindi pa rin siya nabibitawan hanggang sa may nakita siyang isang piraso ng bakal na matulis ang dulo at sinaksak yun sa likod ng aswang. Dahil doon ay malakas na umangil ang aswang. Ah! Walang hiya ka! Daisy! Nandito ako! Nandito yung aswang! Babalikan ko kayong dalawa! Hindi ko na naabutan ang aswang. Basta ang sabi ni Daisy, nagmadali itong tumakas at bumaba. Sa halip na habulin nito, ay mas nag-alala ako nang makita ang sugat sa braso niya. Mabilis ko siyang nilapitan at kinuha ang panyo ko. Saka ko yung tinali sa may sugat niya nang makita kong wala na yung tigil sa pagdugo. Paano mo nalamang nandito ako? Yung mga patak ng dugo mula sa bahay hanggang dito. Halika na. Dadalhin kita sa ospital. Kumapit ka sa akin. Samantala kinagabihan sa bahay nila Percy, bigla siyang tumayo nang makitang pumasok si Ramil sa bahay. Tinignan lang daw siya nito na parang baliwala lang pagkatapos dumiretso sa kwarto nila. Kaya galit na sinundan ni Percy si Ramil. Pagdating sa loob, basta na lang itong naghubad ng damit saka dumiretso ng banyo at naligo. Kahit gigil na gigil ay naghintay si Percy sa paglabas nito. Makalipas ang 15 minutes ay lumabas na ito ng banyo. Nagpunas lang ng katawan at buhok pagkatapos ay walang saplot na nahiga sa kama. Oh, anong problema mo? Saan ka galing? Magdamag kang hindi umuwi. Tawag ko ng tawag sa iyo. Kahit hindi mo ako sinasagot. Wala kang pakialam! Sabihin mo nga sa akin ang totoo. May babae ka ba? Lintik na ano ang drama yan?
Sagutin mo ang tanong ko. May iba ka? May babae ka ba? O baka naman may iba kang baklang pinipirahan? Sino ang babae mo? Sabihin mo, sino? Hoy bakla! Huwag mo akong kulitin! Pagod ako! Baka hindi kita matantya! Tinatanong kita. Sino ang kabit mo? Wala ka na doon! Tsaka huwag kang umarte dyan! Pasalamat ka! At sa'yo pa ako umuwi! Hayop ka. Walang niya ka. At utang na loob ko pa yun sa'yo? Inamin mo na rin na ginagamit mo lang ako. Na pera lang ang habol mo sa akin. Bakit? Bakit ha? Anong pinagkaiba natin? Hindi ba't pareho lang tayong naggagamitan? Ginagamit ko ang pera mo at binibigay ko naman sa'yo ang katawan ko. Hindi ba ako sapat? Lahat na binigay ko sa'yo. Lahat? Bakit? Totoo bang babae ka ba? Ha? Para sabihin mo na binigay mo ng lahat? Tigilan mo nga itong kadramahan mo! Hayop ka! Bastos! Baka nakakalimutan mo na pinulot lang kita! You were nothing! Kung hindi dahil sa akin, wala kang mararating! Isa ka lang gusgusing magsasaka na dinampot ko sa bukid! Abot gago ka! Ay! Suntok, sipa at sabunot ang sinalubong nito sa kanya pagbangon mula sa kama. Hindi pa nasiyahan at inuntog ni Ramil ang ulo ni Percy sa pader. Lumaban siya, pero mas malaking lalaki ang asawa at mas malaki ang katawan. Para bang wala itong pakialam kahit mapatay na niya si Percy. Nang nakahandusay na siya sa sahig, tumawa lang ito. Sa pilitang pinadapa si Percy at binaba ang short at underwear. Ito lang naman ang gusto mo, di ba? Sabik ka dito! Hayop ka! Baboy! Kinabukasan, nasa kusina si Daisy habang ako naman ay nasa kwarto at naghahanda ng mesa. Umaga noon at pareho kaming naghahanda papasok ng trabaho. Nagbibihis ako nang makuha ng phone niya ang atensyon ko dahil panay ang tunog nito. Hindi ko hinahawakan yun pero lumapit ako sa kama kung saan nakapatong ang phone. Kumunot ang noo ko nang makitang may 20 missed calls at 10 messages mula kay Ramil. Matapos ang missed call pumapasok ang isa pang mensahe ni Ramil at aksidente kong nabasa yun. Isang ebidensya na nagpapatibay sa hinala ko mula nang una ko silang nakitang magkasama na lumabas sa gusali na pinapasukan ni Daisy. Mahal, patawarin mo na ako. Nandito ako sa kondo mo. Bumalik ka na. Promise, hindi na kita aawayin. Alvin, anong tinitingnan mo sa... Si Ramil. Siya ang tinutukoy mo sa akin na boyfriend mo? Hindi mo dapat pinapakialaman ang gamit ko. Sagutin mo ang tanong ko, Daisy. Are you having an affair with him? Ikaw ang kabit ni Ramil? Wala akong choice! Paano walang choice? Shh! Makinig ka. Hello? Nasaan ka? Di ba sabi ko bumalik ka dito? Hindi na ako babalik dyan. Tapos na tayo, Ramil. Ayoko na! At sinong nagsabi na may karapatan ka makipaghiwalay sa akin? Ayoko na! Nagigilty na ako. Ayoko na lokohin si Percy. Huwag mong intindihin ang baklang yun. Mas intindihin mo ang galit ko. Kapag hindi ka umuwi dito, ako mismo magpapadala ng sex video natin kay Alvin. Ano? Imonyo ka? Kinukuhanan mo ako ng video habang ginagaasa mo ako? Hayop ka! Kaya mag-isip kang mabuti, Daisy. Babalik ka sa akin o malalaman ni Alvin ang pinakamamahal niyang babae ay kabit ng kaibigan niya. Fine. Uuwi ako mamayang gabi. Kailangan ko munang pumasok sa office. Pagbibigyan kita. At pagkatapos mamayang gabi, ihanda mong sarili mo sa akin. Demonyo! Tama na! Tama na! Tama na! Sa sobrang galit ko ay sinuntok ko ang pader ng ilang beses. Sinubukan akong pigilan ni Daisy pero hindi niya magawang lumapit. Hanggang sa hawakan niya ang kamay ko nang magdugo yun. Sa pagitan ng mga hikbi at iyak, ay kinuwento niya sa akin ang nangyari. Kung paano siya ginawang kabit ni Ramil
na nagsimula daw noong gabing niligtas siya nito mula sa aswang. Matapos niya ako iligtas sa aswang, inuwi niya ako sa bahay nila. Tinulungan nila ako mag-asawa. Pinatuloy, binihisan. Makalipas ang ilang araw nang umalis si Percy papuntang Amerika para sa kanyang business trip. Nang gabing yun, pinasok ako ni Ramil sa kwarto. Doon niya ako unang kinahasa. Hanggang sa nasundan yun ang nasundan at binahay niya ako. Para daw malayo kami sa mata ni Percy. Napilitan ako makipagrelasyon sa kanya. Dahil palagi niyang sinusumbat sa akin na niligtas niyang buhay ko. O kaya ipapatayin ako at mga kapatid ko. Ganun na katagal? Oo. Sinubukan ko magsumbong sa pulis pero walang nangyari. May kapit siya sa mga pulis dito. Kapag tumatanggi ako, sinasaktan niya ako. Sadista siya. Sa tuwing sapilitan niya ako inaangkin, binubugbog niya ako. Siya rin ang nagsabi sa akin na totoo daw ang sinabi ng mami mo na may girlfriend ka sa Maynila. At pinaglalaroan mo lang ako. Kaya ako nagalit sa'yo. At hinayaan kang maniwalang patay na ako. Sinubukan ko na rin tumakas at magtago pero nasusundan niya ako. Wala akong nagawa kung hindi ang magtiis na maging kabit niya. Magbabayad siya sa lahat ng kahayop pa na ginawa niya sa'yo. Yan ang dahilan kaya ayokong tanggapin ka, Alvin. Hindi na ako ang busy na nakilala mo noon. Marumi na ako. 5 taon akong binaboy ni Ramil. Hindi na ako karapat na... Pinahinto ko siya sa pagsasalita sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang labi. Hindi ko agad binitawan si Daisy. Pagkatapos siniyakap ko siya ng mahigpit. Ngiti at pangunawa ang binigay ko sa halip na galit at panghusga. Wala akong pakialam. Hindi ka marumi. Hindi nasusukat ang pagkatao mo sa nakaraan mo. Lalo na at hindi mo ginusto yun. Mahal kita. Kung ano ka man noon. At mahal kita kung ano ka ngayon. Patawarin mo ako kung nagtago ako sa iyo. Kung mas naniwala ako sa kanila. Kung hindi dahil doon hindi tayo magkakahiwalay. I'm sorry kung nasaktan kita. Wala kang kasalanan. Sinamantala ka nila at ang kahinaan mo. Hindi pa huli ang lahat sa atin, Daisy. Pwede pa tayong magsimula ulit. Pero sa ngayon, kailangan magbayad ni Ramil sa mga ginawa niya sa'yo. Sandali. Titingnan ko kung sino yung tao sa labas. Percy? Nandiyan ba si Daisy? Mahigit 15 minutes na ang nakalipas mula nung magkaharap si Percy at Daisy. Pero sa pagitan ng oras na yon, ay walang nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Baka sa mukha ni Percy ang mga pasa na alam kong mula sa pambubugbog ni Ramil. Ngunit sa likod ng mga marka ng pang-aabuso ay ang galit at sakit sa mga mata nito. Maya-maya ay lumapit siya at malakas na sinampal si Daisy. I'm sorry, Percy. Habang natutulog si Ramil kanina, pinakailaban ko ang phone niya. Nakita ko doon lahat ng sikreto nyo. Ang mga messages ninyo. Pati ang mga kababuyan ninyo. Hindi ko galing manubat, Daisy, pero pagkatapos na mga itinulong ko sa iyo, lulukuhin mo ako. Si Ramil pa. At sa lahat ng pwedeng maging kabit niya, ikaw pa. Hindi mo naiintindihan, Percy. Hindi ko ginustong maging kabit niya. Yan ang katwiran ng mga gaya ninyo. Hindi sinasadya. Hindi sinasadyang mahalin siya. Hindi sinasadyang... Pinakasa ako ng asawa mo! Paulit-ulit niya ako pinagbabantaan kapag hindi ko siya pinagbibigyan. Wala akong choice, Percy. Kailangan kong sundin ang lahat ng gusto niya dahil kung hindi,
Malalagay sa peligro ang buhay ng mga kapatid ko! Gusto mo ng ebidensya? Hinubad ni Daisy ang blouse. Kahit ako'y nagulat nang makita ang mga malalaking pasa sa katawan niya. Yun ang unang beses na makita ko ang mga yun. May paso ng sigarilyo. Ang iba'y latay mula sa sinturon. Natakpan ni Percy ang bibig. Maging siya'y naiyak at lumapit kay Daisy sa kanihakap ng mahigpit ito. Sa bisig ng isa't isa ay bumuhos ang luha nila. Ang dalawang biktima ng matinding pang-aabuso mula sa isang lalaking walang karapatang mabuhay sa mundo. Ipapakulong natin siya. May naisip ako ibang paraan para makaganti sa kanya. Ano? Tumingin si Ramil kay Daisy nang iparado nito ang kotse sa isang tabi. May pagtataka sa mukha nito habang tumitingin sa madilim na paligid. Nasa gilid sila ng daan na napapaligiran ng gubat. Wala silang ibang naririnig kundi ang mga kuliglig at huni ng mga ibon sa gabi. Maya-maya ay tumingin si Ramil kay Daisy. Anong ginagawa natin dito? Bumalik na si Alvin at nagkabalikan kami. Wala akong maidahilan sa kanya para tumanggi ako. Kaya pumayag ako sa gusto niya. Ngayon, hindi na lang ako ang kabit pati ikaw. Anong gagawin natin? Alam na rin niya ang kondo mo. Kung gusto mo, bibili na lang ako ng bagong unit pero sa iba. Dun sa malayo. Para hindi tayo masundan ni Percy. Huwag na. Makakahalata lang yun eh. Kaya nga kita dito dinala. At least dito, sigurado akong tayo lang ang tao. Yan. Ganyan nga. Yan ang gusto ko. Yung hindi maarte at sumasabay sa akin. Halika na. Simulan na natin. Ilang araw na akong nananabik sa iyo eh. Sandali, wag dito. Nasaan ang thrill? Kapag dito sa kotse mainit, pagpapawisan tayo. Doon tayo sa labas. Madilim naman eh. Mukhang bumabawi ang mahal ko ah. O sige, halika na. Bumaba ng kotse ang dalawa. Papasok pa lang daw sila sa gubat ay naglilikot na ang kamay ni Ramil sa katawan ni Daisy. Maya-maya ay sinandal siya nito sa puno. Akmang hahalikan siya nito nang bigla niyang takpan ang bibig ng lalaki at marahan itong tinulak palayo. Nagtataka na tiningnan siya ni Ramil. Bakit? Nakakalimutan ko yung condom sa kotse. Kukunin ko lang. Hindi ako safe ngayon eh. Baka mabuntis ako bigla. Tiyak magtataka si Alvin, baka mabuking tayo. Bilisan mo. Sandali lang ako. Bumalik ka kaagad dito ha. Nagmamadaling bumalik si Daisy sa kotse. Sa halip na kondom ang kunin, nilabas niya ang isang ice pick saka bumaba ng sasakyan at binutas ang gulong sa bandang likod. Maya-maya mula sa tagong sulok ay bumaba ng kotse si Alvin at Percy. Lumapit sila sa akin at sabay-sabay kaming tatlo na naghintay. Maya-maya ay naamoy na namin ang magkahalong insenso at mabangong amoy ng isang bulaklak. Sa isang sulok ay naroon ang albularyo na inupahan ni Daisy. Ayon sa kanya, kumpare daw ito ni Mang Kaloy, pero hindi gaya ng kanyang ama, mabait daw ito. Daisy! Nasaan ka na ba? Ang tagal mo! Nandiyan na! Sumunod kayo sa akin. Pero wag na kayong lalapit masyado. Delikado. Oo, mag-iingat ka. Nang ako ang lumabas mula sa gilid ng kotse ay nagulat si Ramil. Sumunod sa akin ang dalawa kaya mas lalo itong nagulat. Wala akong sinabi. Basta ko nalang inundayan ng malakas na suntok sa mukha si Ramil. Sunod-sunod. Pagkatapos ay tinadyakan ko siya sa pagkalalaki niya at walang tigil ko siyang sinipa sa tiyan. Nang hindi pa ako nasiyahan ay sinuntok ko pa ulit siya ng paulit-ulit hanggang sa sumabog ang nguso niya at halos sumuka na ng dugo. Traitor kang hayop ka! Tinuring kitang kaibigan! Pero winalangiya mo ko! Pati ang babaeng mahal ko ay nilayo mo sa akin at binaboy mo! Wala akong kasalanan pare! Inakit niya lang ako! Napakasinungaling mo! Babe! Babe, huwag kang makikinig sa kanila! Sinisiraan lang nila ako! Tama na ang palabas na Bill. Tapos na maliligayang araw mo ng pag-aabuso sa amin ni Daisy. Sawa na ako sa iyo.
You don't satisfy me anymore! Percy, wag! Nagmamakaawa ako! Magbabago na ako! Nangangako ko sa'yo, hindi ko na uulitin! Talagang hindi mo na uulitin dahil hindi na kita bibigyan pa ng pagkakataon para maulit yun! Anong ibig mong sabihin? Hindi ko akalain na darating tayo sa ganitong punto na ipapatawag mo ko sa isang albularyo. Anong kailangan mo sa akin? Isusuko mo na ba ang sarili mo? Hindi. Pero may regalo ako sa'yo. Gusto ko yan. Pero anong kapalit? Sasabihin ko maya-maya. Pero ayan ang regalo mo. Nakita ko na lumasap ang aswang na tila takam na takam sa isang masarap na ulam. Bumaba ang tingin namin kay Ramil na nakaluhod sa lupa. Nang mapagtanto nito ang nangyayari, nang makita ni Ramil ang aswang, ay sumigaw ito ng malakas at takot na umatras at sumiksik sa puno. Aswang! Gusto ko itong regalo mo sa akin. Gwapo, malaman, maganda ang katawan, mukhang masarap. Siya ang bumaril sa'yo nung unang beses mo ako sinugod. Matapos mong patayin ang tatay ko. Oo nga, naalala ko na. Kunin mo na, para makaganti ka sa ginawa niya. Kapalit yan ay mangako ka na kakalimutan mong kami ang nagdala sa kanya sa'yo. Na-flat ang gulong niya. Bumaba siya at dumating ka sa kamo siya pinatay. Yun dapat ang kwento. Kahit na magkalaban tayo, ay may isang salita pa rin ako. Sige, tatandaan ko yan. At sisiguraduhin ko na yan ang kwentong kakalat bukas. Salamat sa masarap na pagkain na binigay mo ngayong gabi. Mukhang mabubusog ako. Pero sa susunod nating pagkikita, ikaw na ang papatayin ko. Hindi kita aatrasan. Sandali lang! Huwag niyo akong iwan dito! Daisy! Percy! Pare, sandali lang! Halika dito. Maglalaro muna tayo. Wag! Agad dumalikod ang dalawa at naglakad pabalik sa kotse. Nang lumingon ako ay nakita ko pang tumakbo si Ramil, pero naabutan siya ng aswang. Sinakal siya nito at ginapos ang mga kamay, pagkatapos ay sinaksak sa dibdib. Dahil doon ay nanghina siya at hindi na nagawang manlaban. Matapos yun ay hinubaran nito ng pantalon si Ramil at makipagtalik pa sa kanya ang aswang. Wala kaming narinig kundi ang iyak at paulit-ulit na pagmamakaawa mula sa dating kaibigan ko. Wala kaming naramdaman na awa, lalo na si Daisy na walang tigil na umaagos ng luha habang tawa ng tawa na para bang wala na sa sarili. Dahil lahat ng pambababoy sa kanya ni Ramil ay bumalik dito. Nang matapos siyang pagsawaan ng aswang ay doon na nito dinukot ang kanyang tiyan at kinain ng laman loob, sabay hablot ng pagkalalaki nito at kinain rin yun. Lumipas ang isang linggo. Gaya ng plano, nabalita sa bayan namin ang pagkamatay ni Ramil dahil sa aswang. Kung ano ang sinabi ni Daisy sa aswang, ayun ang kumalat. Nagluksa ang mga kaibigan nitong hindi nakakakilala sa totoo niyang ugali, gayon din ang pamilya nito. At kahapon nga ay hinatin na ang kanyang abo sa huling hantungan. Natural na umarte si Percy na malungkot at nagluluksa, habang si Daisy ay wala akong nakitang bakas ng pagsisisi. Samantala ng umagang yun ng Sabado, nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Nang bumangon ako ay nakaligpit na ang mga damit namin na nagkalat sa sahig. Bahagya akong umiti na marinig na may kumikilos sa kusina. Agad akong bumaba ng kama at sinuot ang boxers ko bago lumabas. Tama ang hinala ko. Naroon sa kusina si Daisy at nagluluto habang suot ang hinubad kong long sleeve kagabi na nagmukhang oversize sa kanya. Palapit pa lang ako nang salubungin ako ng mabangong amoy ng tosino. Maya-maya ay lumingon siya at sinulubong ako ng ngiti, kaya agad ko siyang hinalikan sa labi. Good morning. Good morning. Sandali na lang ito. Nakausap ko si Don Fabian kahapon. Tutulungan niya daw tayo na mapadali ang pag-aayos mo ng papeles papuntang Canada. Talaga? Yes. Sandali na lang yun. Kaya ihanda mo ng lahat ng papeles mo. Kompleto na ako.
Ilang beses na rin ako nakapag-travel kapag sinasama ko ni Percy sa mga business trips niya doon sa ibang bansa. Alam mo ba, nung kupkupin ako ni Percy, pinag-aral niya ako. Tapos kasabay noon, tinuturuan niya ako kung paano magpatakbo ng negosyo. Kaya nung makapagtapos ako ng pag-aaral, binigyan niya agad ako ng mataas na posisyon. Napakabait niya. Sinayang ni Ramil si Percy. Kaya nga nagigilty pa rin ako eh. Kapag naiisip ko yung mga ginawa ko sa kanya sa kabila ng kabutihan niya sa akin. Siguro, normal lang na makaramdam ka ng guilt. Pero wala kang kasalanan. Hindi mo ginusto yun. O nga pala, tumawag si Percy sa akin. Mamaya na daw ang flight niya papunta sa Amerika. Hindi daw siya sigurado kung babalik dito eh. Pinapabenta na rin niya sa abogado yung mga negosyong maiiwan dito. Paano ka? Yung trabaho mo? Nagpasa na ako ng resignation letter sa kanya kahapon. Mula ngayon, mapapanatag ka na. Wala nang mananakit sa'yo at hindi na ako mawawala ulit. Naputol ang pag-uusap namin nang magring ang phone ko. Sandali akong bumalik sa kwarto at kinuha yun. Isang anonymous number. Nagtataka man ay sinagot ko pa rin yun at bumungad sa akin ang umiiyak at nanginginig sa takot na boses ni Janice, ang kasambahay at kanang kamay namin ni Mami. Sir, tulungan niyo po ako, sir. Janice? Paano mo nalaman ang number ko? Ano nangyayari? Bakit ka umiiyak? Sir, kunin niyo na po ako dito. Hindi ko na kaya ang pagmamalsado sa akin ni Doña Nena. Ano? Pati ikaw? Ayoko pang mamatay, sir. Sige, pupuntahan ka namin dyan. Magsasama kami ng mga pulis. Salamat po. Ano daw nangyari kay Janice? Kailangan natin siyang i-rescue. Tumawag ka kaagad ng pulis. Habang papunta kami sa bahay ay doon namin tinawagan ng mga pulis para sumunod sa amin. Pagdating sa mansyon ay agad kaming sinalubong ng malakas na iyak ni Janice. Eksaktong pagpasok sa bahay ay naabutan namin si Mami na nakataas ang baston na ginagamit ng daddy ko noong buhay pa siya at ipapalo niya yun kay Janice. Mami! Alvin? Anak? Sir! Tulungan niyo po ako, sir! Lumayo ka sa kanya! Mabilis akong tumakbo at tinagaw ang baston sa kayon hinagis. Si Daisy naman ay nagmamadaling lumapit kay Janice saka inalalayang tumayo. Puno ng pasa ang katawan nito. Ang buhok niya ay malagkit na parang may kung anong binuhos doon at may uka-uka at hindi pantay-pantay ang gupit nito. May paso ng plancha sa mga braso at mga sugat na mukhang bago pa lang. At ang iba'y halos pagaling na. Anong klaseng tao ka? Bakit ba napakasama ng ugali mo? Mas masahol ka pa sa aswang na yon. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Nahuli ko siyang nagnanakaw ng pagkain sa... Sumusobra ka na! Ngayon ako mismo ang sisiguro na makukulong ka. Sarili mong ina, ipakukulong mo? You're not my mother! Hindi ikaw ang nagluwal sa akin. Mula ng araw na pinutol ko ang ugnayan ko sa'yo, hindi ka na naging ina sa akin. Dahil ang totoong mami ko ay hindi demonyo na gaya mo. Ako ang nagpalaki sa'yo at nag-alaga tapos ganitong igaganti mo? Ikinahihiya kita! Konting tiis na lang, Janice. Parating na mga pulis. Pulis? Hindi pwede. Dahil ako mismo ang kailangan pumatay sa kanya. Ikaw ang aswang? Hinayaan ko na maltratuhin niya ako para mas maging madali sa akin na patayin siya. At ikaw na anak ng mga taong pumatay sa lola ko ang magbabayad ng atraso ng mga magulang mo. Daisy! Dahil sa gulat ay hindi kaming nakakilos agad. Sumigaw si Mami at mabilis na nagtago sa likod ng silya. Si Daisy na nasa tabi lang ni Janice ay agad itong nasakal matapos magpalit ng anyo at naging aswang. Pagkatapos ay hinagis ito ng aswang at tumama sa pader. Agad siya nawalan ng malay nang bumagsak sa mga figurine. Mabilis ko siyang nasalo bago pa mahulog sa sahig at sinubukan ko siyang gisingin. Daisy! Gising! Gumising ka! Dumating na ang araw ng paniningil ko. Ngayon ang 27 taon na kamatayan ng lola ko. Magbabayad ang lahat ng may sala sa pagkamatay niya. Anong ibig mong sabihin?
Sino ka ba? Ako ang apo ng matandang nasagasaan ng mga totoong magulang ni Daisy. Kaya ba palagi mong pinagbabantaan ang buhay ni Daisy? Dahil siya ang anak ng nakapatay sa lola mo? Wala pa siyang muwang noon. Wala siyang kasalanan. Inosente din ang lola ko. May Alzheimer siya at nagising siya ng gabing yun at tumakbo. Hinabol ko siya. Kitang-kita ko kung paano siya nasagasaan ng kotse ng mga magulang niyan. Ang mga taong gusto mong singilin ay matagal nang patay. Namatay din sila sa aksidenteng yun. Alam ko. Kaya nga ang anak nila ang magiging kabayaran ng kasalanan nila. Hindi lang ang mga magulang niya kung hindi pati ang nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Sinugod ng aswang si Mami. Napaatras siya at sumiksik sa sulok. Pero sinakal ng aswang si Mami sa sobrang galit nito. Pagkatapos ay binaba at sa pilitang pinaluhod ito habang mahigpit ang hawak ng aswang sa buhok niya. Sa unang pagkakataon, ang nanay na kinagisnan ko na matapang, mapagmataas at matapobre, nakita ko mahina. Walang laban na takot. Ayon at nakaluhod at miserable ang itsura. Ilang sandali lang ang lumipas matapos nilang masagasaan si Lola at bumangga ang kotse nila sa puno ay may dumating na isa pang kotse. Bumaba doon si Mang Kaloy at ang demonyo mong ina. Kinuha nilang sanggol sa loob. Yun ay si Daisy. Narinig ko na sinabi nila na sadya nilang pinutol ang brake ng sasakyan para mapatay sila. Pero hindi yun ang importante sa akin ng mga panahon na yun. Lumapit ako sa kanila at humingi ng tulong para mailigtas ang lola ko. Anong sabi ng matandang to? Kasalanan daw ng lola ko dahil tatanga-tanga siya at nakaharang sa daan. Buhay pa ang lola ko noon. Maililigtas sana siya kung tinulungan niya kami. At nang gabing yun, habang tumatakbo ako at naghahanap ng tulong, naharang ako ng aswang at kinagat ako. Kaya ako naging ganito. Kayong lahat ang sumira sa buhay ko. Patawarin mo ako! Anong sabi mo? Patawad? Tama bang narinig ko? Ang mataas at magiting na si Doña Nena ay humihingi sa akin ng tawad. Bakit? Natatakot ka? Janice! Tama na! Lumingon kami at nakita na lang na nagkamalay si Daisy at pilit na bumabangon. Hawak ang ulo at bahagyang inaalog yon para maibsan ang nararamdamang hilo dahil sa malakas na pagkakauntog nito sa pader. Nang tumayo siya ay agad akong umalalay sa kanya at emosyonal na hinarap si Janice. Gising na pala ang pinakakawawang prinsesa ng kwentong ito. Narinig ko ang sinabi mo. Huwag akong kalabanin mo dahil pareho tayong biktima dito. Pero sa tuwing nakikita kita, ay naaalala ko kung paano sinira ng mga magulang mo, ni Mang Kaloy at ng matandang to ang buhay ko. Hindi lang buhay mong nasira, pati ako. Hindi ba't naging saksi ka sa hirap na pinaranas sa akin ng tatay ko at ni Doña Nena? At ang tanging kasalanan ko lang, naging bunga ako ng isang bawal na pag-ibig, Janice. Janice, hindi ako kalaban, kakampi mo ako. Mula nung wala ka dito sa mansyon, ay ako na ang pinagbalingan niya. Ilang taon ang tiniis ko na pumamaltrato ng matandang to para lang dumating ang araw na to. Dahil gusto kong ialay ang ulo niya sa puntod ng lola ko. Kapag pinatay mo siya, hindi ba't parang hinayaan mo siyang takasan ng ganun kadali ang kasalanan niya? Kapag pinakulong natin siya, mararanasan niya unti-unti ang hirap na pinararas niya sa atin. Ang bawat sabunot, sampal, sipa at hampas. Nararamdaman niya lahat yun sa loob. Hindi ba mas masarap sa pakiramdam na masaksihan mo lahat yun? Biglang binitawan ng aswang si Mami. Pagkatapos ay unti-unting bumalik sa dating anyo si Janice. Umiiyak at labis na nagluluksa. Sa halip na matakot ay lumapit si Daisy dito at hinawakan siya sa kamay. Tanda ng suporta at para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Mahal na mahal kong lola ko, Daisy. Siya lang ang nag-iisang pamilya ko. Kahit na may Alzheimer siya at nakalimutan na niya ang pangalan ko, masaya pa rin kaming dalawa. Pero pinatay nila ang nag-iisang pamilya ko. Ang gusto ko lang naman ay katarungan para sa kanya. Alam ko, naiintindihan ko.
Pareho lang tayong ninakawan ng pamilya, Janice. Makakamit natin ang hustisya. Hindi totoo na kabit ang nanay mo ng asawa ni Doña Nena, gaya ng pinapaniwala nila sa'yo. Ano? Narinig ko noon na nag-uusap sa labas si Mang Kaloy at Doña Nena. Nabanggit nila na ang totoong may relasyon ay ang mga magulang mo. Malaki ang pagkakagusto ng tatay mo sa nanay mo. At ang tatay mo naman ay dating kasintahan ni Doña Nena. Galit na galit sila nang magpakasal ang dalawa at ikaw ang naging bunga ng pagmamahala nila. Gaya ng sinabi ko kanina, sinadya ni Mang Kaloy na sirain ang brake ng kotse ng mga magulang mo para mamatay kayong lahat. Hindi nila inaasahan na mabubuhay ka, kaya napilitan si Mang Kaloy na iuwi ka at kupkupin. Sa gadangdang butong kasamaan mo, Doña Nena. Masyado ka makasarili. Gayon na iintindihan ko na kung bakit gano'n na lang kadali sa inyo ni tatay kung saktan niyo ako. Hindi ko palalagpasin to. Magbabayad ka ng mahal sa pagsira mo sa buhay ko at sa pamilya ko. Patawarin niyo ako. Ayokong makulong. Anak, gumawa ka ng paraan. Kinahihiya ko na itinuring kong ina ang mamamatay tao na gaya mo! Hindi niyo ako maipapakulong. Nalusutan ko na to dati. Malulusutan ko ulit ito ngayon! Diyan ka nagkakamali! Nagmamadaling lumabas si Daisy at may kinuha sa kotse. Nang bumalik siya, ay kasunod na niya ang mga pulis at agad dinampot at pinusasan si Mami. Pagkatapos ay binagsak ni Daisy ang isang clear book sa harap niya. Ako ang dumampot nito at binuksan yun. Ang mga laman nito ay ang mga larawan ng parte ng katawan niya na may mga pasa at sugat. Kalakip nito ay isang papel kung saan detalyadong nakasulat ang mga ginawa sa kanya ni Mami, pati ang ginamit niyang armas na pinangpalo sa kanya. Mula noon hanggang sa huling araw na sinaktan siya ni Mami ay kumpletong nakadokumento. Hindi ako pwedeng makulong. Alvin, anak! Huwag mo akong ibibigay sa kanila! Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi tayo hahantong sa ganito. Ang dami mong taong inagrabyado! Sinungaling ka! You're evil! Ngayon ko lang na-realize na hindi pala kita kilala. Anong sabi mo dati? Tanga ako? Iba ang tanga sa wise. Sa bawat pasa at sugat, pinipicturan ko yun at kinocompile ko yun bilang ebidensya. Matagal na sana ako nagsumbong sa pulis. Pero nangyari ng pagpapalayas mo sa akin dito sa mansyon. Nagmagtago ako. Nagpanggap na patay. Si Percy ang gumawa ng paraan para pumasok dito sa mansyon ng tao niya at kunin to sa mga naiwan kong gamit. Ngayon ako naman, sisiguraduhin ko mabubulok ka sa bilangguan at doon ka na mamamatay! Bitawan niyo ako, Alvin! Huwag mo akong ibigay sa kanila! Sige na, sir. Dalhin niyo na yan. Daisy, patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Naiintindihan ko. Bilang anak nila, natural na ako. Hindi tungkol doon ang ibig kong sabihin. Ang totoo, isa ako sa nagpapahirap sa buhay mo noon. Dahil nga sa'yo ko binubuhos ang galit ko sa mga magulang mo. Ako ang palaging nagpapahamak sa'yo kay Doña Nena. Gaya na lang nung nabasag ni Sir Alvin ang pinggan. Ang sinumbong ko sa mami niya ay, ikaw ang nakabasag. Ako rin ang nagsumbong kay Doña Nena tungkol sa relasyon niyo. Nakikita ko kasi palagi na lihim kayong nagtatagpo. Aaminin ko, bukod sa dahil sa mga magulang mo may kasama na ring inggit. Dahil nakikita ko na kahit pinahihirapan ka ni Doña Nena, hindi ka natitinag. Nakakahanap ka pa rin ng paraan para sumaya, samantalang ako ay nakakulong sa galit ko at walang inisip kung hindi ang paghihigante. Mas lalo akong nainggit sa'yo nang magkaroon kayo ng relasyon ni Sir Alvin. Noong gabi ng party, aksidente kitang nakita. Mula noon ay sinundan na kita hanggang sa kondo mo. Kaya palagi kitang sinusugo doon. Patawarin mo ako, Daisy. Sana ngayon ay natuto ka na sa mga pagkakamali mo. Oo. Salamat dahil sa kabila ng lahat ay hindi niyo ako pinatay. Biktima ka lang din, Janice. Ngayon, sana matapos ito at makapagbagong buhay ka na rin. Sige, dito na kami. Matapos mahuli si Mami ng gabing yun dahil sa matibay na ebidensyang binigay ni Daisy at Janice, naging madali ang takbo ng kaso
At agad na sentensyahan si Mommy ng life imprisonment kasama na sa kasong sinampa laban sa kanya ay ang ginawa niyang pagpatay sa mga magulang ni Daisy. Matapos ang paglilitis ay kinailangan ko munang bumalik papuntang Canada. Naiwan sa Pilipinas si Daisy at tinapos ang pag-aayos ng papeles niya. At makalipas ang halos 8 buwan ng pagtitiis na malayo at nagkakasya sa video call, dumating na sa wakas ang pinakahihintay ko. Love? Love! Finally! Nandito ka na! Tumakbo ako at sinulubong namin ang isa't isa. Tumalon sa akin si Daisy at kinarga ko siya. Wala na akong pakialam kahit pinagtitinginan kami ng tao. Basta hinalikan namin ang isa't isa ng matagal at mahigpit na nagyakap. Welcome home, love! Thank you. Sa paulit-ulit at walang sawang paghihintay. Mahal na mahal kita. Mula ngayon, dito na tayo titira at magsisimula ng bagong buhay. At bukas sa bukas din, ay aayusin natin ang kasal natin. Mahal na mahal din kita. At excited na rin ako sa kasal natin. Halika na. Okay. Dahil sa mga naranasan ni Daisy ay napagtanto ko na 2 ang klase ng aswang. Ang isa ay ang tipikal at ordinaryong aswang na pumapatay at kumakain ng tao. Ang isa naman ay ang mga gaya ni Ranil, Mang Kaloy at ng mami ko. Sila ang mga tao mas masahol pa sa totoong mga nilalang na ito. Hindi nga sila pumapatay at kumakain ng tao. Pero sa bawat pang-aabuso nila ay unti-unti nilang pinapatay ang puso at bangal ng kanilang biktima. Hindi naging madali para kay Daisy ang lahat kahit na nakakulong na si Mommy at patay na ang 2 pang umabuso sa kanya. Pagdating dito sa Canada, makalipas lang ang ilang buwan ay lumabas ang epekto ng buong buhay na pang-aabusong naranasan niya na nagbigay sa kanya ng matinding trauma. Nagkaroon siya ng severe depression at naging suicidal. Kung may pinagpapasalamat ako, yun ay nangyari sa kanya ito kung kailan narito na ako sa buhay niya. Kasama ang mga bagong kaibigan namin na siyang nasa tabi niya na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. She had a few attempts. Sa awa ng Diyos, palagi may isa sa amin ang naroon at naaagapan siya. Nakakapagod physically, oo. Pero ang puso ko ay kailanman hindi mapapagod na mahalin at intindihin siya. At sa mga oras na pakiramdam ko gusto ko na ring sumuko, tanging ang Panginoon lang ang aming takbuhan kung saan kami nanghihingi ng lakas. Ang sabi nga sa Matthew 11 verse 28, "Come to me all who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Lumipas sa mga taon at unti-unting na-overcome ni Daisy ang depression. Hindi na rin siya suicidal. Nagbago ang lahat nang ipagbuntis niya ang panganay namin. Sa ngayon, habang sinusulat ko itong liham ko, ay tuluyan ng gumaling ang asawa ko mula sa sakit niya. Masaya na kaming nabubuhay dito sa Canada, kasama ang 4 naming mga anak. Sa mga pinagdaanan namin, sa bawat pagsubok at luha, ay mas lalo kong minahal si Daisy. At kailanman, ay hindi ako nagsisisi na siya ang babaeng minahal at pinili kong makasama habang buhay. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana ay may napulot kayong malaking aral sa aking kwento. God bless at more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Alvin.